Oy, kamusta? Pagod na ba sa problema? Relax ka muna. Ako na ang bahala sa kwento. Di ko na papatagalin pa. Tara, let's go! Mukha lang normal ang lalaking ito, pero isa siyang professional killer. Sa pagkakataong ito, hindi ordinaryong tao ang kalaban niya. Isa siyang Japanese yakuza na ang pangalan ay Kyota. Lumalabas na kinatawan silang dalawa ng dalawang gang at si Gi-jun ang alas ng kampo ni Jo-won. Nagsimula ang laban ng malalakas. Nag-atakehan ang dalawang panig. Noong una, nakakapalag pa si Kyota, pero nang mahanap ni Gi-jun ang kahinaan niya, wala na siyang magawa kundi tiisin iyon. Isang hook punch ang pinakawalan ni Gi-jun sa tadyang ng kalaban niya, at iyon ang huling knockout na naging dahilan para bumagsak si Kyota sa sahig. Sobrang nasiyahan si Gi-jun. Kabaligtaran naman nito, halatang galit na galit ang yakuza. Nagsimula na ring bumunot ng mga kutsilyo ang mga junior nito na nasa paligid laban kay Gi-jun, pero hindi kailanman natakot si Gi-jun kanino man. Bilang resulta, tuluyang nalipol sa Korea ang buong Japanese yakuza gang. Pero malubha rin ang naging sugat ni Gi-jun. Naputol ang litid ng binti niya, kaya napilitan siyang mamuhay ng nakatago sa gubat. Makalipas ang 10 taon, lumaki na ang Korean gang at naging Jo-won Group. Hanggang ngayon, naaalala pa rin ni Chairman Jo-won ang naging ambag ni Gi-jun. Kaya itinalaga niya si Gi-seok, ang nakababatang kapatid ni Gi-jun, sa posisyon ng CEO ng grupo. Pero sa panahong ito, may bagong puwersang sumulpot sa Korea. Ito ang Bongsan Group na pinamumunuan ni Chairman Bongsan. Matagal na ring kaibigan ni Jo-won si Chairman Bongsan. Dahil doon, hindi kailanman nagkaroon ng alitan ang dalawang panig. Pero spoiled brat ang anak ni Chairman Bongsan na si Junmo. Kumuha si Junmo ng grupo ng mga Japanese thug para salakayin ang isang manager ng Jo-won Group. Nang malaman iyon, napilitan si Chairman Bongsan na makipagkita kay Jo-won para humingi ng tawad sa ngalan ng anak niya. Buti na lang at isang walang kwentang tao lang ang manager, kaya pwedeng baliwalain na lang siya ni Jo-won. Pero may isa pang pakiusap si Chairman Bongsan kay Jo-won at iyon ay ang tulungan siyang itaboy pabalik sa bansa nila ang yakuza. Hindi pwedeng direktang kumilos si Chairman Bongsan dahil natatakot siyang mapahiya ang anak niya. Ayaw sanang makialam ni Jo-won sa problema ng ibang pamilya. Pero naglabas si Chairman Bongsan ng ilang teritoryo at nangakong ibibigay iyon kay Jo-won kapag natapos ang trabaho. Sa huli, napilitan ding pumayag si Jo-won. Pagkatapos noon, bumalik si Jo-won sa Jo-won Group at ibinigay ang mahalagang trabahong ito kay Gi-seok. Dahil matanda na rin si Jo-won, gusto na niyang ilipat kay Gi-seok ang pamamahala ng grupo. Itinuring ang trabahong ito bilang huling pagsubok. Pumayag si Gi-seok. Pero hindi siya kontento dahil sawa na siya sa mga patayan ng Jo-won Group. Habang papunta sila para makipagkita kay Junmo, tinanong ni Gi-seok ang tauhan niya kung ano kaya ang gagawin nito kung hindi ito naging gangster. Hindi naintindihan ng tauhan ang ibig sabihin ni Gi-seok at si Gi-seok mismo ay hindi rin alam kung saan siya pupunta kung aalis siya sa Jo-won Group. Kalaunan, pinuntahan ni Gi-seok si Junmo. Hindi man lang niya binati ang may-ari ng lugar at direkta niyang pinalayas pabalik sa bansa nila ang mga Japanese thug. Naramdaman ni Junmo na ginugulo ang kapangyarihan niya. Wala iyong pakialam kay Gi-seok. Inaayos lang niya ang mga problemang si Junmo rin ang gumawa. Akala ni Junmo ay ordinaryong tao lang si Gi-seok. Kung hindi dahil sa kapatid niya, ni hindi man lang siya mapapansin ng boss. Binanggit ni Junmo si Gi-jun at tinanong kung maayos na ba ang binti nito. Lumalabas na si Chairman Bongsan pala ang pumutol sa mga litid ni Gi-jun. Pagkatapos ng malaking digmaan noong taong iyon, hindi pa rin naka-move on ang yakuza. Tinawag pa nila ang mga kasama nila sa Japan para lumipad papuntang Korea. Para magkaroon ng kapayapaan, ipinadala ni Jo-won si Gi-jun para siya ang tumanggap ng bugbog. Dahil doon, pumayag ang yakuza na umalis na at bumalik. Noong taong iyon, si Chairman Bongsan ang tumulong kay Chairman Jo-won na makipag-usap sa yakuza. Dahil doon, nakuha ni Chairman Jo-won ang teritoryo at umabot din sa tuktok ang karera niya. Dahil sa nalaman na iyon, mas lalo pang nagliyab ang galit sa puso ni Gi-seok. Kaagad pagkatapos noon, humakbang siya palapit at sinampal si Junmo sa mukha. Habang pasugod na sana ang mga bodyguard, mabilis na humarang ang mga tauhan ni Gi-seok para pigilan sila. Sa oras na iyon, malinaw na sinabi ni Gi-seok na hindi si Gi-jun ang klase ng taong pwedeng banggitin ng basta-basta ni Junmo. Ayon kay Gi-seok, kung hindi kayang ayusin ni Junmo ang problema niya, siya ang haharap sa taong may kagagawan nito. Bago umalis, sinabi ni Gi-seok na iyon na ang huling babala niya at inutusan si Junmo na siya mismo ang mag-asikaso niyon. Habang papalayo si Gi-seok, galit na galit siyang tinitigan ni Junmo. Tahimik na nangako si Junmo sa sarili niya na hindi niya hahayaang siya ang mahirapan. Hindi nagtagal pagkatapos noon, pagsapit ng gabi, umakyat si Gi-seok sa bundok para hanapin ang kapatid niya. Kamakailan, medyo komportable ang buhay ni Gi-jun. Kahit gusto rin ni Gi-seok ang ganoong buhay, hindi niya iyon nasabing direkta. Hindi kailanman tinanong ni Gi-jun kung kamusta na ang kapatid niya. Kahit magkapatid sila, marami pa rin silang itinatagong bagay sa puso nila. Kaya pagkaraan ng ilang sandali, tahimik na umalis si Gi-seok. Pagkapansin pa lang ni Gi-jun na may mali sa nakababatang kapatid niya, hinabol na niya ito at nagtanong. Doon lang marahang sumagot si Gi-seok na ayos lang siya para mapanatag ang kapatid niya. Hindi nagtagal, umuwi si Gi-seok para ipagpatuloy ang trabaho.
Sa oras na iyon, bigla niyang napansin na kumikislap ang mga ilaw at agad siyang bumaba sa basement para tingnan. Isa lang pala iyong pamilyar na pusang gala. Madalas itong pumunta roon. Kaagad pagkatapos noon, nang bigla nitong nilingon ang ulo nito, agad na na-realize ni Giseok na may naka-ambush sa kanya. Mabilis siyang kumilos at madaling natalo ang asasin. Pagkatapos, tinanong ni Giseok kung sino ang kumuha sa kanya. Umiling ito. Baka hindi rin niya alam. Nang sabihin ni Giseok na umatras na siya, ngumiti ulit ito dahil sa oras na iyon, mas marami pa niyang kasabwat ang lumitaw sa paligid ni Giseok. Sa pagkakataong ito, napilitan ng kumilos si Giseok. Kung ang kapatid niya ang top assassin sa Korea, pareho rin siyang nakamamatay. Kaagad pagkatapos noon, mabilis niyang pinabagsak ang buong grupo ng mga assassin at ang orihinal na isa na lang ang natira. Kahit matapang pa ring sumugod ang lalaking ito na may hawak na kutsilyo, madaling nakontrol siya ni Giseok. Halos dumikit na sa mata niya ang dulo ng kutsilyo, pero sa huli, pinili ni Giseok na palampasin siya ng isa pang beses. Pero hindi nagtagal, binayaran niya ang kapalit ng awa niyang iyon. Biglang sinaksak ng assassin si Giseok, dahilan para bumagsak ito at mamatay. Kinaumagahan, nakatanggap si Gijon ng balita na patay na ang nakababatang kapatid niya at labis siyang nabigla. Mabilis na nagsagawa ng ingranding burol ang Jowon Group para kay Giseok. Nag-imbita rin sila ng maraming makapangyarihang tao sa underworld. Kasama rito si Chairman Bongsan at ang anak niyang si Junmo. Sa burol, lumuhod si Junmo sa harap ng tablet ni Giseok at ngumiti. Iniisip ni Junmo na kamatayan ang bagay na nararapat para kay Giseok. Pagkatapos noon, nagsalita siya ng mapanukso sa mga tauhan ni Giseok. Tinanong ni Junmo kung bakit hindi nila alam kung paano protektahan ang amo nila. Agad na naramdaman ng mga tauhan ni Giseok na may kinalaman si Junmo sa pagkamatay ni Giseok. Hindi niya maitago ang galit niya. Sa labas, nilapitan ni Manager Choi ng Jowon Group ang isang lalaking kulot na kasalukuyang tauhan ni Chairman Bongsan. Dati ring miyembro ng Jowon Group ang lalaking ito, pero pinagtaksilan niya ang mga kasamahan niya para tanggapin siya ni Chairman Bongsan. Sa oras na iyon, naghinala si Manager Choi na muli niyang pinagtaksilan si Giseok, pero agad na itinanggi ng lalaking kulot na may alam siya tungkol doon. Sa sandaling iyon, dumating ang mga tao mula sa prosecutor's office. Kaagad niya silang tinuro at sinabihan si Manager Choi na sa mga iyon na lang magtanong para sa mas maraming impormasyon. Ang namumuno sa grupo ng mga prosecutor ay si Geum-son, ang panganay na anak ni Chairman Jo Oh-woon. Pero magkaiba ang paninindigan nila. Sa oras na iyon, humakbang si Manager Choi para harangan si Geum-son at pinayuhan itong umuwi na lang at magpahinga. Naiintindihan ni Manager Choi na hindi lang basta nakikiramay si Geum-son. Pumunta rin si Geum-son para imbestigahan ang pagkamatay ni Giseok. Nang ipahayag ni Geum-son na gusto niyang makita ang ama niya na natiling matatag si Manager Choi at hindi siya pinayagan. Kaagad pagkatapos noon, dumating si Gijun. Siya ang taong malaki ang naging ambag sa pag-unlad ng Jowon Group para marating nito ang estado nito ngayon. Kaya ipinakita ni Manager Choi ang respeto niya at agad na inutusan ang mga junior niya na yumuko ng maayos kay Gijun. Sa oras na ito, ang gusto lang ni Gijun ay makita ang nakababatang kapatid niya sa huling pagkakataon. Kaagad pagkatapos noon, dinala siya ni Manager Choi sa morgue. Dito, sinabi ni Manager Choi na nabunggo si Giseok sa isang grupo ng mga thug. Pero dahil sa karanasan niya, agad na naisip ni Gijun na hindi lang simpleng aksidente ito. Kaagad pagkatapos noon, pumunta si Gijun para makipagkita kay Chairman Jo-woon. Kahit matagal na siyang umalis sa underworld, yumuko pa rin si Gijun nang may respeto gaya ng dati. Medyo nagulat si Chairman Jo-woon sa pagdating ni Gijun dahil nangako itong hindi na siya babalik kailanman. Pero dahil burol ito ng nakababatang kapatid niya, umaasa si Gijun na maiintindihan iyon ni Chairman Jo-woon. Hindi rin maitago ni Chairman Jo-woon ang lungkot niya sa pagkamatay ni Giseok. Sa oras na iyon, inulit ni Gijun ang pangako niya 10 taon na ang nakalipas na mamumuhay siya na parang patay na. Bilang kapalit, kailangang siguraduhin ni Chairman Jo-woon ang kaligtasan ni Giseok. Tinupad ni Gijun ang pangako niya sa nakaraang 10 taon, pero sa pagkakataong ito, hindi iyon nagawa ni Chairman Jo-woon. Sa oras na iyon, seryosong tinanong ni Gijun kung may bagay ba na hindi niya alam, pero parehong nanahimik sina Chairman Jo-woon at Chairman Bongsan. Nang wala siyang marinig na sagot, naintindihan ni Gijun na wala siyang makukuhang paliwanag. Yumuko si Gijun at humingi ng pahintulot para umalis. Kaagad pagkatapos noon, nakaramdam ng pagsisisi si Chairman Jo-woon. Kaya tumayo siya at hinabol ito pero parang bula nang nawala si Gijun. Ilang sandali matapos umalis si Gijun, dumating ang tauhan ni Giseok para hanapin siya. Nagpakilala ang taong ito bilang si Hae-beom na dating pinagkakatiwala ang junior ni Giseok. Dahil wala nang natitirang kamag-anak si Gijun at ang nakababatang kapatid niya at dahil hindi rin pwedeng magpakita ng matagal sa publiko si Gijun, si Hae-beom ang tumayong kinatawan ng pamilya. Nangako siyang tutulong sa pag-aasikaso ng burol ni Giseok. Bilang tugon, nagpasalamat lang si Gijun at umalis. Hindi nagtagal pagkatapos noon, pumunta si Gijun sa bahay ni Giseok para malaman pa ang tungkol sa pagkamatay ng nakababatang kapatid niya. Pero bukod sa isang litratong kuha, habang nagka-camping sila, birthday present lang na inihanda ni Giseok para sa kanya ang nakita ni Gijun. Sobrang nadurog ang puso ni Gijun sa sandaling iyon dahil wala na si Giseok para personal na maibigay ang regalong iyon sa kanya.
Pagkatapos noon, tahimik na isinuot ni Gijun ang damit na inihanda ng nakababatang kapatid niya. Pagkatapos, umalis siya ng bahay ng walang imik. Kinabukasan, pumunta si Gijun sa police station para humiling na makaharap ang suspek na pumatay sa nakababatang kapatid niya. Pero tumanggi ang pulis sa dahilang hindi pwedeng makipag-ugnayan ang pamilya ng biktima sa suspek bago ang paglilitis. Pero mabilis ding nagbago ang sitwasyon nang mapansin ni Gijun na ang investigator na humahawak sa kaso ay isang dati niyang kakilala. Lumalabas na ang taong ito ay dati ring nagtatrabaho sa underground. Ilang salita lang ang sinabi ni Gijun at nagulat ang mga pulis. Kaagad pagkatapos noon, dinala ang suspek na si Hui Chan sa isang private interrogation room. Mukha siyang naguluhan nang makita niya si Gijun. Walang paligoy-ligoy na tinanong ni Gijun kung sino ang naglabas ng address ng bahay ni Giseok. Sa loob lang ng ilang sandali, na-realize ni Hui Chan na ang taong nakaupo sa harap niya ay ang kuya ni Giseok. Nagkunwari siyang yumuko bilang paghingi ng tawad tapos bigla siyang ngumiti ng may pangaasar. Pero kalmado lang si Gijun. Sinabi ni Gijun kay Hui Chan na kung hindi siya makakakuha ng sagot mula sa kanya, pupuntahan niya ang mga kaibigan nito tapos ang mga kamag-anak nito. Hindi natakot si Hui Chan kahit kaunti sa harap ng ganoong banta. Sinabi pa niya na sana raw mahanap ni Gijun ang pamilya niya at patayin ang mga ito dahil iniwan siya at ang mga kapatid niya ng mga ito noong bata pa sila. Sa sandaling ito, naisip ni Gijun na may nakababatang kapatid din pala si Hui Chan. Nang walang ibang sinabi, umalis si Gijun sa silid. Pagkasara lang ng pinto, saka nakaramdam ng lamig sa likod si Hui Chan. Kaagad pagkatapos noon, palihim na sinundan ni Gijun ang nakababatang kapatid ni Hui Chan. Sa huli, dinala si Gijun ng bakas papunta sa isang internet cafe. Pero patibong pala ang lugar na ito na inihanda ng grupo ng mga kaibigan ni Hui Chan. Napalibutan si Gijun, pero kahit ganoon, hindi siya natinag. Pagkatapos sumulyap sa paligid, tinanong ni Gijun kung kompleto na ba silang lahat. Pagkatapos, kalmado niyang sinabi na ang totoo, sila ang napalibutan niya. Biglang nagtawanan ang mga thug na parang narinig nila ang pinaka-nakakatawang biro ng araw. Pero kahit ganoon, kalmado pa rin ang boses ni Gijun. Gusto lang niyang malaman kung sino ang nasa likod nila. Bilang sagot, tiniyak ng leader na kumikilos ang grupo sa sarili nilang kagustuhan at walang sino mang nag-uutos sa kanila mula sa likuran. Pagkarinig noon, wala nang ibang itinanong si Gijun. Malamig na sinabi ni Gijun na kung ganoon, pwede silang mamatay doon mismo. Kaagad pagkatapos noon, isa sa kanila ang sumugod para umatake, pero pinabagsak siya ng suntok ni Gijun. Bago pa makarik, ang isa pa na itulos na ni Gijun ang chopsticks niya sa bibig nito. Lalong naging mabigat ang atmosphere habang nagsisimulang ma-realize ng mga thug na maling tao ang ginalit nila. Kahit matagal na niyang iniwan ang underworld, hindi nabawasan ang karanasan at kakayahan ni Gijun sa pakikipaglaban. Ang isa sa kanila ay pinilit na malunok ang isang buong bote ng tubig, habang ang isa naman ay nabalian ng paa dahil kay Gijun. Sa puntong ito, huli na ang lahat para magsisi. Sobrang natakot ang leader at agad niyang tinawag ang mga kasama niya para sumugod. Pero pagkasabi pa lang niya noon, isa na sa grupo ang nasuntok ni Gijun palabas ng bar. Nagdulot iyon ng matinding panik sa kanya hanggang sa halos mawalan na siya ng kontrol. Sa huli, napilitan ng leader na aminin ang totoo. Inamin niya na may taong nasa likod ng lahat at siya ang nag-uutos sa buong insidente. Pero kahit ganoon, wala pa ring balak si Gijun na patawarin siya. Doon mismo inayos ni Gijun ang leader. Sobrang natakot ang nakababatang kapatid ni Hui Chan kaya nagtago siya sa ilalim ng mesa. Pagkatapos harapin ang lahat ng thug, hinanap siya ni Gijun. Sa kabilang pangyayari, noong gabi ng insidente, ang hiwa ng kutsilyo ni Hui Chan ay mababaw lang pala ang naging sugat kay Giseok. Hindi pa rin sapat ang galing ng kabilang grupo para maging tunay na kalaban niya noong oras na iyon. Pinili ni Giseok na palampasin ang buhay nila at pinaurong silang lahat ng ligtas. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinugot ang kutsilyo mula sa tiyan niya at umalis. Pero pagpasok niya sa elevator, lumitaw ang tunay na killer. Kasabay noon, sa burol ni Giseok, may misteryosong lalaking nakasalamin ang dumating at hinanap si Chairman Jo-won. Nang makilala ang taong ito, tinawag siya ni Chairman Jo-won na Yong-do, isang taong kilala dahil sa sobrang lihim na pagkakakilanlan niya. Mabilis na umalis ang dalawa sa burol para mag-usap ng pribado. Habang nag-uusap sila, si Yong-do ang unang nagtanong kung may impormasyon ba si Chairman Jo-won na may kaugnayan sa pagkamatay ni Giseok. Pero imbes na sumagot, si Chairman Jo-won naman ang nagtanong kung si Yong-do ba ang may itinatago. Mabilis na napunta sa alanganing usapan ang dalawa dahil walang may alam kung wala nga bang alam ang kabila o sadyang may tinatago lang itong bahagi ng totoo. Kasabay nito, nagsimula na ring magbigay pansin ang prosecution sa kaso. Nangyari ang pagkamatay ni Giseok sa mismong sentro ng Seoul, 5 buwan bago ang presidential election. Dahil dito, naghinala ang chief prosecutor na baka may malaking political conspiracy sa likod ng insidenteng ito. Ayon sa kanya, nagsimula ang Jo-won Group bilang isang mafia organization. Dahil sa direksyon ng pagbabago na iminungkahi ni Giseok, unti-unti itong naging exhibition company pero sa totoo lang, isa pa rin itong money laundering tool ng underworld. Bilang pinakamaliwanag na tagapagmana sa pagiging chairman, napakaraming tanong ang iniwan ng biglaang pagkamatay ni Giseok kaya naisip ng chief prosecutor ang isang pangyayaring nangyari 20 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, parehong bahagi ng Beomyong Donggang ang Jo-won Group at ang Bongsan Group.
Minsan ang kontrolado ng organisasyong iyon ang buong lungsod ng Seoul. Pero sa mismong panahon ng proseso ng pagsasali ng kapangyarihan, misteryosong namatay ang nag-iisang anak na lalaki ng leader ng gang. Dahil sa pagkakataong iyon, nagkaroon ng tsansa sina Chairman Jo Won at Chairman Bongsan ng Bongsan na magsanib puwersa para pabagsakin ang mga nakatataas sa kanila. At dahil doon ay nahati sila sa dalawang puwersa na kagaya ng ngayon. Naniniwala ang Chief Prosecutor na baka papasok na naman sa panibagong panahon ng kaguluhan ng underworld. Pagkatapos noon, bigla niyang inutusan ang lahat ng tauhan niya na lumabas ng silid at si Gayumson na lang ang iniwan. Kahit sobrang nagsikap si Gayumson na matanggap sa prosecutor's office, hindi pa rin niya naiwasan ang malamig na tingin ng mga kasamahan niya dahil lang anak siya ni Chairman Jo Won. Pag uwi niya sa bahay, hindi rin siya nirerespeto. Kahit sa burol ng nakababatang kapatid ng tauhan ng ama niya, harap-harapan pa rin siyang binuli. Punong-puno ng kinikimkim na galit, diretsong tinanong ni Gayumson ang Chief Prosecutor kung ano ba talaga ang plano nito. Walang paligoy-ligoy na nilinaw ng Chief Prosecutor na gusto niyang bigyan si Gayumson ng pagkakataong pumili ng panig. Kapag nalutas ni Gayumson ang kaso ni Giseok, masisiguro nito ang matibay na daan para makaangat si Gayumson sa prosecutorial sector. Kasabay nito, bumalik si Gijun sa police station. Pinatugtog ni Gijun kay Hui Chan ang recording ng boses ng nakababatang kapatid nito. Buhay pa ang bata, pero binalaan ni Gijun si Hui Chan na kapag hindi nito sinabi ang totoo, malalagay sa panganib ang buhay nito. Sa ganoong sitwasyon, wala nang nagawa si Hui Chan kundi maupo at umamin. Sinabi ni Hui Chan na may isang chatroom na tinatawag na cemetery na dalubhasa sa pagtanggap ng pera para kumuha ng mga exile na gagawa ng maruruming trabaho. Sa kaso ni Giseok, isang misteryosong tao ang nagbayad ng malaking halaga para kumilos ang grupo niya. Tungkol naman sa totoong pagkakakilanlan ng umupa sa kanila, wala siyang alam at wala rin siyang karapatang magtanong. Nang makita niyang naghihinala pa rin si Gijun, sinabi ni Hui Chan na dapat niyang makilala ang representative lawyer niya kung gusto niyang ma-verify iyon. Ang cemetery ang kumuha ng abogado para sa kanya. Hindi nagtagal, dumating sa police station ang babaeng abogado. Sinabi niya na handa na ang buong statement at pirma na lang ni Hui Chan ang kailangan. Sinabi rin niya na siya na ang bahala sa lahat ng natitirang legal procedures. Walang sinabi si Hui Chan bilang sagot at middle finger lang ang itinaas niya nang may paghamak. Pero ngumiti lang nang may kumpiyansa ang abogado at umalis ng silid. Pagkasakay niya sa kotse, agad niyang tinawagan ang mga nakatataas sa kanya at inireport na tapos na ang misyon. Sigurado siya na ang mga tulad ni Hui Chan ay susunod ng maayos sa utos kapag nahuli na ang mga ito. Pagkapirma ni Hui Chan sa confession at pagkalipat sa detention center, papasok na ang taong umupa sa kanila para patahimikin siya at takpan ng ebidensya. Pero may isang hindi inaasahang nangyari nang may lalaking tahimik na lumitaw sa loob ng kotse. Nagulat ang abogado at tinanong kung sino ang taong iyon. Malamig lang nitong sinabi na siya ang kapatid ng biktima. Kahit medyo nataranta siya, nanatili pa rin siyang kalmado. Ipinaalala niya rito na police area iyon at isa siyang abogado na may buong autoridad kaya hindi siya madaling takutin. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nagsalita si Gijun. Sa malamig niyang titig pa lang, napanginig niya ito ng husto hanggang sa napilitan itong aminin ang lahat. Nagsimulang ikwento ng abogado sa kanya ang tungkol sa organisasyong cemetery. Sinabi niya na isa itong criminal intermediary company na gumagana na parang app ng food delivery na trading platform. Ang cemetery ay isang lugar para pagdugtungin ang mga kriminal at ang mga taong sasalo ng sisi. Pero hindi lahat ay gustong magsalo ng sisi. Kaya ang tinatarget nila ay mga rebeldeng kabataan. Kapag nakagawa ang mga ito ng mabigat na krimen, makakaiwas sila sa military service at makakatanggap pa ng pera. Dahil dito, parami ng parami ang mga kabataang naging tau-tauhan ng cemetery. Kasama sa mga ito ang grupo ni Hui Chan. Pagkatapos ay sinabi ng abogado na ang tanging trabaho lang niya ay maayos na i-frame ang tao. Iyon lang ang lahat ng alam ng abogado. Sa huli, sinabi niya kay Gijun na kung gusto niyang malaman pa ang iba, dapat niyang puntahan si Director Seong Won. Pagkatapos noon, pumunta si Gijun sa address na nasa business card. Wala siyang sinabing kahit ano at dumiretso siya sa opisina ng cemetery. Oras na iyon ng pagsasara ng kumpanya. Nagtaka ang isang manager at tinanong si Gijun kung alam ba niya kung anong lugar ito. Sinabi lang ni Gijun na hinahanap niya si Seong Won. Pero gusto ng mga empleyado na manggulo, kaya napilitan si Gijun na kumilos. Pagkatapos harapin ang mga empleyado, sinabi ni Gijun sa receptionist na tawagan si Seong Won. Nang malaman ni Seong Won na si Gijun ang nasa kabilang linya, agad nagbago ang ekspresyon niya. Alam na alam ni Seong Won kung bakit naroon si Gijun. Sinabi ni Gijun na hihintayin niya siya sa kumpanya. Agad na inutusan ni Seong Won ang driver na ipaalam sa lahat ng empleyado na umatras. Pero hindi pa natatanggap ng mga empleyado ang abiso. Ang isa sa kanila ay nagmamatsyag at pasugod na sana para atakihin si Gijun. Sa mismong sandaling iyon, tumawag ang driver. Dahil doon, natuklasan ni Gijun ang empleyado. Agad siyang umatake at pinabagsak ito sa mismong lugar. Pagkatapos noon, isa-isang sumugod ang iba. Umatake at gumanti si Gijun. Pinabagsak niya sila at wala silang nagawang lumaban. Pagsapit ng pagbabalik ni Seong Won sa kumpanya, nakahandusay na ang lahat ng empleyado niya. Pinilit ni Seong Won ang sarili niyang batiin si Gijun. Matagal na silang hindi nagkita at tinawag pa ni Seong Won na kaibigan si Gijun. Humingi rin si Seong Won ng tawad kay Gijun dahil wala raw alam ang mga empleyado.
pero ayaw makinig ni Gijun sa mga paikot-ikot na salita. Sinabi ni Gijun na gusto lang niyang malaman kung sino ang kumuha sa cemetery para patayin si Giseok. Agad na lumuhod si Seong-won at humingi ng tawad. Iginiit ni Seong-won na kung alam lang niyang si Giseok ang biktima, hindi siya kikilos ng padalos-dalos. Bukod pa roon, hindi niya inasahan na mapapatay ng mga batang ipinadala niya ang isang master na gaya ni Giseok. Pero nagsisimula ng maubos ang pasensya ni Gijun. Sinabi ni Gijun na hindi niya kailangan ng paliwanag. Sagot lang sa tanong niya ang kailangan niya. Patuloy na humingi ng pangunawa si Seong-won. Sinabi ni Seong-won na sa trabahong ito, ang pinakamahalagang bagay ay ang tumupad sa salita. Nangako si Seong-won na hindi niya ibubunyag ang impormasyon tungkol sa kliyente. Bukod pa roon, iniisip ni Seong-won na hindi taong kayang galawin ni Gijun ang kliyenteng iyon. Pero walang pakialam si Gijun at nilinaw niyang nasa kanya kung gagalawin niya ito o hindi. Kaagad pagkatapos noon, umalingaw-ngaw ang tunog ng suntukan. Puno na ngayon ng pasa si Seong-won at naging sunod-sunuran na. Sinabi ni Seong-won na ang taong nasa likod ng insidente ay walang iba kundi si Junmo, ang anak ni Chairman Bongsan ng Bongsan Group. Pagkatapos noon, pinayuhan niya si Gijun na pag-isipan itong mabuti dahil kapag ginalaw niya si Junmo, parang nagdeklara na rin siya ng digmaan laban sa buong Bongsan Group. Pero walang pakialam si Gijun. Agad na umalis si Gijun sa headquarters ng cemetery. Kinuyom niya ang kamao niya at dumiretso sa Bongsan Group. Kasabay nito, nakatanggap din si Chairman Jo-woon ng balita na si Junmo ang taong kumuha sa assassin para patayin si Giseok. Agad na inutusan ni Chairman Jo-woon si Manager Choi na mag-ayos ng meeting kay Chairman Bongsan sa isang private room. Ginagamit lang ang mga private room kapag may mabibigat at mahirap ayusing alitan ang dalawang panig. Doon, inulit ni Chairman Jo-woon ang orihinal na kasunduan nila ni Chairman Bongsan noong pinabagsak nilang dalawa ang mga nakatataas sa kanila at hinati ang organisasyon sa dalawang puwersa. Sa kalagayan ngayon, ayon kay Chairman Jo-woon, ang sino mang lalabag sa kabilang panig ay kailangang magbayad ng mabigat na kapalit maliban na lang kung mag-aalok sila ng bagay na kapantay ng halaga nito. Pero hindi pa rin lubos na naintindihan ni Chairman Bongsan ang ibig sabihin ni Chairman Jo-woon. Sa oras na ito, hindi pa alam ni Chairman Bongsan na si Junmo ang minamahal niyang anak, ang taong kumuha sa assassin para patayin si Giseok. Matigas na sinabi ni Chairman Jo-woon na kahit anak pa ni Chairman Bongsan ang sangkot, walang magiging exemption. Sa harap ng ganoong katigas na paninindigan, nagsimulang magbago ang ekspresyon ni Chairman Bongsan. Binigyang diin niya kung sino ba ang dahilan kung bakit nila itinakda ang patakarang iyon. Ayon sa kanya, kung hindi raw nagdulot ng gulo si Gijun 11 taon na ang nakalipas, hindi sana iiral ang secret room na ito. Pagkatapos noon, sinabi ni Chairman Bongsan na gusto niyang sirain ang patakaran. Idineklara ni Chairman Bongsan na kapag si Chairman Jo-woon o kahit sino pa man ay nagtangkang galawin si Junmo, hindi siya mananahimik. Pero walang balak si Chairman Jo-woon na magdeklara ng digmaan. Sa halip, gusto lang ipaalala ni Chairman Jo-woon kay Chairman Bongsan ang isang bagay. Ayon kay Chairman Jo-woon, winasak ni Gijun ang buong cemetery para lang mahanap ang taong pumatay sa nakababatang kapatid niya. Posible bang hindi naiintindihan ni Chairman Bongsan ang bigat ng ginawa niyang iyon? Sa mismong sandaling iyon, biglang dumating si Gijun, dahilan para medyo malito sina Chairman Jo-woon at Chairman Bongsan. Hinila ni Gijun ang isang upuan at umupo sa pagitan nilang dalawa, saka natural lang na nagsalin ng soju para sa sarili niya. Pagkatapos, diretso niyang tinanong kung may kinalaman ba ang dalawa sa pagkamatay ni Giseok. Pareho silang nanahimik at hindi nangahas na sumagot. Sa oras na ito, nagsalita si Chairman Jo-woon para kumbinsihin si Gijun. Sinabi niya na dahil may kinalaman ang insidente sa Jo-woon Group, aayusin niya ito ayon sa mga patakaran. Kaagad pagkatapos noon, humarap si Gijun kay Chairman Bongsan at tinanong kung balak ba nitong sundin ang mga patakaran. Nangako si Chairman Bongsan na lilinisin niya ang cemetery at aayusin ang grupo ng mga kabataang umatake kay Giseok. Pero ayon kay Gijun, hindi iyon sapat. Sinabi ni Gijun na alam na niya kung sino ang tunay na mastermind. Lubos na ikinagulat ni Chairman Bongsan ang impormasyong iyon. Idineklara ni Gijun na hindi niya kailangan na makialam pa silang dalawa para ayusin iyon para sa kanya. Manatili na lang silang nakaupo at hayaan siyang siya mismo ang humawak nito. Pagkasabi noon, malamig na umalis si Gijun sa silid. Wala ni sina Chairman Jo-woon o Chairman Bongsan ang nangahas na magsalita para pigilan siya. Pagkaalis ni Gijun, agad na humarap si Chairman Bongsan kay Chairman Jo-woon at nakiusap na tulungan siyang ayusin ang sitwasyon. Sinabi ni Chairman Bongsan na kaya niyang isuko ang kahit ano kasama na ang lupa o mga kasino. Pero ayaw ni Chairman Jo-woon na makipagkompromiso. Tinanong niya pabalik si Chairman Bongsan kung iniisip ba talaga nitong kaya niyang patayin si Gijun. Dahil wala na siyang magawa, bumaling si Chairman Bongsan sa pagbabanta. Binalaan niya si Chairman Jo-woon na kapag may nangyari kay Junmo, matatapos na ang relasyon nila. Pero tumayo lang si Chairman Jo-woon at umalis. Sa huli, napilitan si Chairman Bongsan na gumawa ng huling desisyon. Nangako siyang ililipat niya ang pamamahala ng Dairo Hotel kung tutulong si Chairman Jo-woon. Sa oras na ito, lumingon si Chairman Jo-woon. Ilang sandali pagkatapos noon, bumalik si Chairman Bongsan sa headquarters ng Bongsan Group at pinagbubugbog ang anak niya. Noong una, hindi maintindihan ni Junmo kung bakit siya binubugbog.
Pero nang tanungin siya ng ama niya kung siya ba ang kumuha ng tao para patayin si Giseok, agad niyang naintindihan ang problema. Hindi iyon itinago ni Junmo at diretsahan niya iyong inamin. Pero hinamon pa niya ang ama niya at sinabing, bakit? Ano ngayon? Inatake lang naman niya ang taong nagpahiya sa kanya. Pero hindi inasahan ni Junmo kung gaano kabigat ang ginawa niya. Galit na galit siyang pinagalitan ni Chairman Bongsan at sinabing talagang wala siyang silbi. Nasaktan si Junmo na kahit ang sarili niyang ama ay ganoon ang tingin sa kanya. Naisip niya na kung kahit ang ama niya ay minamaliit siya, natural lang na mamaliitin din siya ng ibang tao. Ayon kay Junmo, iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang subukang patunayan ang halaga niya. Pagkatapos noon, sinabi ni Chairman Bongsan na hindi niya kailangang patunayan ni Junmo ang kahit ano. Kailangan lang ni Junmo na mabuhay at gumastos ng pera. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, pati ang pananatiling buhay ni Junmo ay naging problema na rin. Kaya pinayuhan ni Chairman Bongsan si Junmo na maghanap ng lugar na mapagtataguan at hayaan siyang ayusin ang lahat. Sa kabilang panig, si Chairman Jo-won, pagkarating niya sa bahay, ay nagdesisyon na tanggapin ang kompromiso kay Chairman Bongsan. Pero si Manager Choi ay isang lalaking may prinsipyo, kaya hindi niya matanggap ang hindi makatarungang pagkamatay ni Giseok. Nang marinig iyon, nagalit si Chairman Jo-won at tinanong kung gusto ba ni Manager Choi na maghimagsik. Pagkatapos noon, inutusan ni Chairman Jo-won si Manager Choi na sabihan ang lahat na manahimik at huwag nang gumawa pa ng anuman. Kahit hindi kontento si Manager Choi, wala siyang choice kundi umalis. Narinig ni Gyeomson ang buong usapan. Dahil doon, nakuha niya ang unang clue sa investigasyon sa pagkamatay ni Giseok. Pagkatapos, kakalabas lang niya nang hindi inaasahang makasalubong ni Manager Choi si Hae-byum. Humiling si Hae-byum na makausap si Chairman Jo-won kahit sandali lang. Dahil alam ni Manager Choi ang pakay ng pagpunta ni Hae-byum, pinayuhan niya itong bumalik na lang dahil sa oras na ito ayaw makinig ni Chairman Jo-won kanino man. Pero hindi na kumbinsi si Hae-byum. Iniisip ni Hae-byum na sinusunod lang ni Manager Choi ang utos ni Chairman Jo-won dahil gusto nitong kunin ang posisyong iniwan ni Giseok. Pagkarinig noon, nagalit si Manager Choi at agad niyang pinagsabihan si Hae-byum at pinaintindi ang posisyon niya. Buti na lang at dumating si Gyeomson at nagsalita para pigilan siya. Sa ganoong sitwasyon, wala nang choice si Manager Choi kundi hayaang umalis si Hae-byum. Pagkatapos noon, humarap si Manager Choi kay Gyeomson at sinabing hindi nito kailangang makisali sa mga bagay na may kaugnayan sa kumpanya. Pero marahan lang na tinanong ni Gyeomson si Manager Choi kung ano ba ang iniisip nitong mapapala niya rito. Pagkasabi noon, ngumiti si Gyeomson at umalis at iniwan si Manager Choi na litong-lito. Samantala, pinuntahan ni Hae-byum si Gi-jun. Sinabi niya na nahulaan niyang nagpaplano ng paghihiganti si Gi-jun at ipinahayag niya ang gusto niyang sumali. Pero agad tumanggi si Gi-jun dahil iniisip niyang masyado itong delikado. Sa harap ng ganoong sagot, sinabi ni Hae-byum na mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa mabuhay bilang isang taong hindi makatarungan. Malaki ang naitulong sa kanya ni Giseok kaya kailangan niyang suklian ang utang na loob na iyon. Sa huli, pumayag si Gi-jun at binigyan ng pagkakataon si Hae-byum. Sa oras na ito, hindi pa rin alam ni Gi-jun kung saan nagtatago si Junmo. Kaya pumunta si Hae-byum sa cemetery para kumuha ng taong maghahanap sa kinaroroonan ni Junmo. Dahil sa network ng mga aktibidad na nakakalat sa buong lungsod, mabilis na natukoy ng cemetery ang kasalukuyang lokasyon ni Junmo. Sa oras na lumabas ang resulta, agad na ipinaalam ni Hae-byum kay Gi-jun na si Junmo ay nananatili sa Daero Hotel. Si Gi-jun na ang bahala sa natitira. Sa kabilang pangyayari, nagpatuloy si Gyeomson sa palihim na pakikinig sa pag-uusap ng ama niya sa telepono. Sa tawag, tinanong ni Chairman Jo-won si Yongdo kung tama ba o mali ang naging desisyon niya sa pagkakataong ito. Ipinaalala ni Yongdo kay Chairman Jo-won na 11 taon na ang nakalipas dahil kay Gi-jun kaya napilitang isuko ng boss ang teritoryo niya sa Bongsan Group. Pero ngayon, si Chairman Bongsan naman ang may kailangan ng tulong ni Chairman Jo-won. Ayon kay Yongdo, ito ang pagkakataon ni Chairman Jo-won para bumawi. Ipinahayag din ni Yongdo ang paniniwala niya na kayang kalkulahin ni Chairman Jo-won ang sitwasyong ito. Sa oras na iyon, nagsimula na ring bumuo si Chairman Jo-won ng malinaw na plano sa isip niya. Kaagad pagkatapos marinig ang buong usapan, agad na naghanda si Gyeomson ng search warrant para sa dalawang grupo, ang Jo-won at Bongsan. Sa oras na ito, may pinakisuyuan si Chairman Bongsan na patayin si Gi-jun, pero tumanggi ito dahil malinaw sa assassin na hindi ordinaryong tao si Gi-jun. Pagkasabi noon, bumaba siya ng kotse at umalis. Pero biglang lumingon muli ang assassin para paalalahanan si Chairman Bongsan na kahit ang mga batang kinuha ni Junmo ay hindi kayang pabagsakin si Gi-jun. Pagkasabi noon, tumalikod siya at iniwan si Chairman Bongsan na nag-iisip. Kaagad pagkatapos noon, inutusan niya ang mga tauhan niya na makipag-ugnayan sa pulis para maintindihan ang sitwasyon. Kasabay nito, hiniling ni Chairman Bongsan na dalhin si Junmo sa ligtas na lugar. Pagkatapos noon, ipinadala si Chun Seok para hanapin si Junmo. Sa oras na ito, party pa rin ng party si Junmo sa Daero Hotel. Buong sinserong nakiusap si Chun Seok kay Junmo na umuwi muna para pansamantalang magtago. Pero wala talagang takot na naramdaman si Junmo. Idineklara ni Junmo na walang dahilan para ikabahala niya si Gi-jun. Matiyagang ipinaliwanag ni Chun Seok na kahit ang ama mismo ni Junmo ay takot kay Gi-jun. Pero hindi ganoon kapasensyoso ang sekretary ni Chairman Bongsan.
Ayon sa utos ni Chairman Bongsan, kapag hindi nakinig si Junmo, bugbugin na lang siya hanggang magising siya sa katotohanan. Kaagad pagkatapos noon, puwersahan siyang kinaladkad ng sekretary palayo. Sa mismong sandaling iyon, talo na ang mga bodyguard kay Gijun. Nang makita iyon, sinubukan ng mga natitirang tauhan na pigilan si Gijun. Isa-isa silang sumugod, pero isang baso lang ang kailangan ni Gijun para pabagsakin ang kalaban niya. Pagkatapos noon, tuloy-tuloy niyang sinuntok ang mga bodyguard. Paglingon ni Gijun, niyakap siya ni Chun Seok at nakiusap. Pero nanatili pa ring mayabang si Junmo at taas noo pang nagtanong kung ano ba ang magagawa ni Gijun sa kanya. Kaagad, itinapon ni Gijun si Chun Seok palayo. Pagkatapos, direkta niyang sinuntok si Junmo sa tiyan dahilan para mapasuka ito sa sakit. Sunod, sinakal ni Gijun si Junmo at iniangat ito mula sa lupa. Doon lang tunay na nakaramdam ng takot si Junmo. Sinamantala ng sekretary ang pagkakataon para palihim na atakihin si Gijun habang inuudyukan si Chun Seok na ilayo agad si Junmo sa lugar. Ang sekretary na lang ang maiiwan para harangan ang daraanan ni Gijun. Nagsimula ang laban ng dalawang panig. Kaagad pagkatapos noon, na-excite ang sekretary dahil unang beses niyang makatagpo ng malakas na kalaban. Pero puro hangin lang ang nasisipa niya at ni hindi niya man lang matamaan si Gijun. Samantala, isang suntok lang ni Gijun ang kailangan para mahilo siya. Gusto pa ring lumaban ng sekretary. Sinubukan niyang sipain si Gijun pero hindi nasaktan si Gijun. Isang suntok lang sa dibdib niya ni Gijun at agad siyang nakaramdam ng sakit. Pagkatapos, tinapos siya ni Gijun sa isang eksaktong suntok na nagpawala ng malay sa kanya. Nagpatuloy si Gijun sa paghabol kay Junmo. Kasabay nito, naisakay na si Junmo sa kotse at nakaalis na sila. Habang nasa daan, tinanong ni Chun Seok si Junmo kung natatakot na ba siya ngayon. Hindi pa nakakabawi si Junmo nang biglang may lumitaw sa harap ng kotse. Ang taong iyon ay si Haebyom. Nandoon si Haebyom para tulungan si Gijun na mahuli si Junmo. Pero masyadong mabilis ang takbo ni Chun Seok kaya hindi siya naabutan ni Haebyom. Kaagad pagkatapos noon, tumawag si Chun Seok para i-report kay Chairman Bongsan na muntik nang mamatay si Junmo. Agad namang nagpakita ng matinding pag-aalala si Chairman Bongsan. Inutusan niya si Chun Seok na dalhin agad si Junmo sa safe house at higpitan ang seguridad sa lugar. Sinunod ni Chun Seok ang utos ni Chairman Bongsan. Nang makarating sila ng ligtas, napansin ni Junmo na isa lang palang abandonadong lugar ang safe house. Sa kabilang pangyayari, nagsimula ng alalahanin ni Manager Choi ang kakaibang kilos ni Gyeomson sa nakaraan nilang pagkikita. Naisip ni Manager Choi na siguradong may alam si Gyeomson na lihim na may kinalaman kay Chairman Jo-woon. Dahil dito, naghinala si Manager Choi na palihim na naglagay si Gyeomson ng listening device. Kaya palihim siyang pumasok sa private room ni Gyeomson para tingnan. At gaya nga ng inaasahan niya, may nakita siyang naka-install ng recording system. Agad na pinuntahan ni Manager Choi si Gyeomson para tanungin ito. Bilang sagot, ngumiti lang si Gyeomson. Sa tingin niya, wala namang gaanong pagkakaiba ang mga prosecutor at ang mga gangster. Pareho lang nilang inuuna ang interes ng organisasyon. Sinabi rin ni Gyeomson na kahit paano pa namatay si Gi Seok, ang mahalaga ay nayanig ng kamatayan nito ang damdamin ng mga tao sa loob ng Jo-woon Group. Patuloy na nagtaka si Manager Choi kung bakit sobrang interesado si Gyeomson sa Jo-woon Group gayong hindi naman niya ito kailanman pinahalagahan noon. Sumagot si Gyeomson, sa kahit anong mangyari, panganay pa rin siya ni Chairman Jo-woon. Iniisip niya na ito na ang pinakamagandang pagkakataon para pabagsakin ang Bongsan Group at dalhin ang Jo-woon Group sa posisyong mamuno sa buong Seoul area. Balik kay Junmo, gaya ng inaasahan, hindi niya kayang tiisin ang pamumuhay ng matagal sa taguan. Nagsimula siyang mainip at hiniling kay Chun Seok na sabihin sa kanya ang totoong pagkakakilanlan ni Gijun. Sa oras na ito, ang alam lang ni Junmo ay pinutol ang mga litid sa binti ni Gijun ng tunay niyang ama at napilitan itong mamuhay ng nakatago sa kabundukan. Pero hindi niya alam ang alamat ni Gijun sa underworld. Ayon sa kwento ni Chun Seok, 20 taon na ang nakalipas, sa mata ng mga gang sa underworld, itinuturing si Gijun na isang alamat, parang isang buhay na santo pa nga. Noong panahong iyon, nasa ilalim pa ng pamumuno ni Chairman Oh ang buong era. Kung wala si Gijun, hindi mabubuo ang Jo-woon Group o ang Bongsan Group na tulad ng ngayon. Maging ang buhay ni na Chairman Jo-woon at Chairman Bongsan ay nailigtas ni Gijun. Sa isang transaksyon laban sa Busan Gang, kapwa nahulog sa bitag sina Manager Choi at Chairman Bongsan at magkahiwalay silang nahuli. Nang mapunta sa alanganin ng dalawa, biglang lumitaw si Gijun na malamig ang mukha at matalim ang mga mata na parang mabangis na lobo. Mag-isa niyang hinarap ang lahat ng tao sa Busan Gang at matagumpay niyang nailigtas ang dalawa. Doon nila mabilis na naintindihan na kahit sino pa ang kalaban o gaano man karami ang mga ito, wala iyong ibig sabihin para kay Gijun. Ito ang dahilan kung bakit parehong nirerespeto at kinatatakutan siya ng lahat sa industriya. Pagkatapos ng himalang pagtakas na iyon, mas lalong tiningala rin ng mga leader sa organisasyon sina Chairman Jo-woon at Chairman Bongsan. Sa panahong iyon, plano ni Chairman Oh na pumili sa kanilang dalawa bilang magiging tagapagmana niya. Pero ang desisyong iyon ay nagpasama ng loob ng tunay niyang anak. Palihim na kumuha si Crown Prince Oh ng grupo ng mga graveyard worker para ipapatay sina Chairman Jo-woon at Chairman Bongsan.
Pero mabilis na natuklasan ng dalawang ito ang plano. Nahuli nila si Xiongwon pagkatapos ay ginamitan siya ng kutsilyo para hiwain ang muka at takutin siya. Sa ilalim ng ganoong pressure, napilitan si Xiongwon na ibigay ang recording bilang ebidensya. Nakarecord doon ang laman ng transaksyon noong kumuha si Crown Prince O ng assassin para pumatay ng tao. Kaagad pagkatapos noon, nagpa siya si Chairman Bongsan na gumanti. Hindi niya ito pinag-usapan kay Manager Choi at kusa siyang kumuha ng assassin para patayin si Crown Prince O. Pero ang padalos-dalos na aksyon na iyon ang nagdulot ng mabigat na kapalit ng mabunyag ang lahat. Kapwa sila hinuli ni Chairman O para sa pagtatanong. Sa sitwasyong iyon, naging duwag si Chairman Bongsan at agad niyang ibinuhos ang lahat ng sisi kay Chairman Jo-won. Buti na lang at nakapaghanda na si Chairman Jo-won dahil nasa kamay pa rin niya ang pinakamalakas niyang alas. Mag-isang sumugod si Gi-jun sa lungga ni Chairman O para iligtas si Chairman Jo-won. Dahil doon, nabawi ni na Chairman Jo-won at Chairman Bongsan ang kontrol sa sitwasyon. Pagkatapos noon, nagtulungan silang pabagsakin si Chairman O at hinati nilang dalawa ang lugar ng pamamahala. Kalaunan, itinatag nila ang dalawang magkahiwalay na organisasyon, ang Jo-won Group at ang Bongsan Group. Mula noon, nagtakda sina Chairman Jo-won at Chairman Bongsan ng patakaran na ang sino mang gagalaw sa tao ng isa ay kailangang magbayad ng mabigat na kapalit. Ayon kay Chun Seok, si Gi-jun ang bayani sa digmaang iyon. Pero si Gi-jun din ang unang sumira sa mga patakaran nang galawin niya ang partner ni Chairman Bongsan. Pero dahil masyadong malaki ang reputasyon ni Gi-jun, mga litid lang niya ang pinutol. Sa huli, pinaalalahanan ni Chun Seok si Junmo na huwag galitin si Gi-jun. Pinakinggan iyon ni Junmo mula umpisa hanggang dulo, tumango na parang sang-ayon at sinabing gawa-gawa lang daw ang kwento. Pero iniisip pa rin ni Junmo na kung natatakot ang iba kay Gi-jun, sila na ang matakot, pero hindi siya. Napabuntong hininga na lang si Chun Seok nang walang magawa. Samantala, bumalik si Gi-jun sa kumpanya ng cemetery. Sa sandaling iyon, naghahanda ng tumakas si Xiongwon dahil naiipit na siya sa dalawang panig. Pagkakita niya kay Gi-jun, agad siyang nagkunwaring kakabalik lang mula sa business trip. Wala raw talaga siyang balak tumakas. Pero malamig lang ang mukha ni Gi-jun habang inuutusan si Xiongwon na hanapin si Junmo. Pagkatapos noon, bumalik si Gi-jun sa bahay ni Haebyom para humingi ng tawad dahil nakatakas si Junmo. Hindi sinisi ni Gi-jun si Haebyom dahil masyadong mabilis tumakas si Junmo. Sa sandaling ito, may kaibigan ni Gi-jun na lumitaw. Narinig nito na pinatay si Gi-seok at alam niyang si Junmo ang mastermind. Ayaw ng kaibigang ito na harapin ni Gi-jun ang Bongsan Group. Kahit alam niyang kaya ni Gi-jun na asikasuhin iyon mag-isa, delikado pa rin ang sitwasyon. Umaasa siya na humingi si Gi-jun ng tulong kay Chairman Jo-won dahil mas malaki ang tsansa nilang manalo sa ganoong paraan. Pero sinabi ni Haebyom na kahit alam ni Chairman Jo-won ang buong katotohanan, inutusan pa rin nito ang mga tauhan niya na huwag kumilos. Ipinakita lang nito na si Gi-jun pa rin mismo ang dapat humawak nito. Samantala, hindi na kinaya ni Junmo ang matagal na pagkakakulong, kaya sinimulan niyang sirain ang pinagtataguan nila. Pero mahigpit siyang binabantayan ng mga bodyguard at hindi siya pinatakas. Kinailangan ng bumalik ni Chun Seok sa Seoul, kaya sinabi niya sa mga bodyguard na siguraduhin ang lubos na kaligtasan ni Junmo. Habang pabalik, biglang nakatanggap si Chun Seok ng tawag mula kay Junmo. Tinanong ni Junmo kung magiging malaya ba siya kapag namatay si Gi-jun. Ibinunyag ni Junmo na nakipag-ugnayan siya sa mga Japanese thug na dati niyang inupahan at sila ang bahalang humarap kay Gi-jun. Hiniling ni Junmo kay Chun Seok na tulungan siya sa pamamagitan ng pagdala kay Gi-jun sa isang patibong. Ayaw ni Chun Seok na saktan ng taong ilang beses nang tumulong sa kanya. Pero agad siyang binantaan ni Junmo gamit ang anak niyang babae, kaya napilitan siyang pumili sa pagitan ng pagkakaibigan at pamilya. Habang tinitingnan ang litrato ng anak niya, sa huli ay nagpa siya si Chun Seok na sundin si Junmo. Pagkatapos noon, gumawa si Chun Seok ng paraan para makipagkita muna kay Gi-jun. Humingi ng tulong si Chun Seok kay Gi-jun. Pero ayaw mag-aksaya ng oras ni Gi-jun, kaya sinabi niyang dumiretso na ito sa punto. Inabot ni Chun Seok kay Gi-jun ang isang address at sinabing iyon ang lugar kung saan nagtatago si Junmo at tiniyak niyang gusto niyang tulungan si Gi-jun na mabilis na tapusin ang lahat ng alitan. Dinurog ni Gi-jun ang business card dahil alam niyang sinusubukan lang siyang lokohin ni Chun Seok. Pero nagdesisyon pa rin si Gi-jun na pumunta sa itinakdang lugar. Sa aksyong ito, tuluyan ng pinutol ni Gi-jun ang ugnayan niya kay Chun Seok. Pagkabukas pa lang ni Gi-jun ng pinto at pagpasok niya, dalawang Japanese gangster ang agad sumugod palabas na may hawak na mga sandata. Mabilis na umiwas si Gi-jun at ginamit ang isang malapit na kutsyon bilang panangga para depensahan ang sarili niya. Pagkatapos noon, gumanti si Gi-jun ng isang malakas na suntok na nagpahina agad sa kanilang dalawa. Ang isa sa kanila ay halos masakal sa hood ni Gi-jun, habang ang isa naman ay nasuntok hanggang lumabo ang paningin, kaya napawasiwa siya ng espada at nasugatan ang sarili niyang kasama. Sa gitna ng gulo, nabitawan ni Gi-jun ang espada niya. Wala na siyang choice kundi pansamantalang gamitin ang espadang nahulog sa malapit. Walang pag-aalinlangang umatake si Gi-jun at hindi binigyan ng pagkakataong makabawi ang kalaban. Kaagad pagkatapos noon, pinulot ni Gi-jun ang telepono ng isa sa dalawang Japanese gangster at tinawagan ang numero ni Junmo.
Sa oras na ito, tensyonadong naghihintay si Junmo ng resulta at iniisip kung napatay na ba si Gijun o hindi. Pero kalmadong sumagot si Gijun na napatay na niya ang lahat at si Junmo na lang ang natitira ngayon. Nang marinig iyon, agad na nagpanik si Junmo at namutla ang mukha niya. Sa sandaling ito, nabunyag ang isang katotohanan mula 11 taon na ang nakalipas. Ang dahilan kung bakit masunuring hinayaan ni Gijun si Chairman Bongsan na humawak noon ay hindi lang dahil sinusunod niya ang naitakdang patakaran, kundi dahil may hawak ding mabigat na sikreto si Chairman Bongsan na may kinalaman kay Giseok. Partikular, 20 taon na ang nakalipas, si Giseok ang inatasan ni Chairman Bongsan para patayin si Crown Prince O. Sa panahong iyon, hindi pa tinatanggap sa gang si Giseok. Pero dahil sa isang pangako kay Chairman Bongsan, ginawa ni Giseok ang hangal na aksyong iyon. Ang naging bunga nito ay napunta sa puntong si Gijun ang napilitang sumalo sa kapalit. Nang gabing iyon, nakipagkita si Chairman Bongsan kay Yongdo. Si Yongdo ang nagbigay noon ng payo kina Chairman Jo Oh-won at Chairman Bongsan na magtakda ng isang patakaran. Siyempre, malinaw pa rin itong naaalala ni Yongdo. Ayon kay Yongdo, si Gijun ang sumira sa patakaran, kaya kailangan siyang harapin para bumalik ang kapayapaan. Pero hindi binanggit ni Chairman Bongsan ang patakaran at ang binigyang diin lang niya ay ang usapin ng mapayapang samahan. Naniniwala si Chairman Bongsan na kapag namatay si Junmo, wala nang halaga ang salitang pagkakasundo. Naiintindihan iyon ni Chairman Jo Won, kaya nangako siyang hindi siya makikialam sa kahit ano. Ang tanging problema na lang ngayon ay si Gijun. Ayon kay Chairman Bongsan, basta maalis si Gijun, babalik sa dati ang lahat. Gusto ni Chairman Bongsan na hilingin kay Yongdo na mag-isip ng paraan para patayin si Gijun. Sinabi niya na hindi raw dapat silang ituring na magkalaban dahil kung hindi nila kayang gumamit ng dahas, dapat gumamit sila ng paraan. Ibinunyag ni Chairman Bongsan na may plano siya at kailangan lang niya ang pakikipagtulungan ni Yongdo para maisakatuparan iyon. Pagkasabi noon, agad na siyang umalis. Sa oras na ito, bahagya lang napangisi si Yongdo sa panghahamak, iniisip na pareho lang na tanga ang mag-ama. Kinabukasan, biglang nagkaroon ng mga bisita sa pinagtataguan ni Junmo. Noong una, inakala ng mga bodyguard na mga camper lang silang dumaraan. Hindi nila inasahan na tinawag pala ni Junmo ang mga kaibigan niya sa lugar. Lahat ng taong ito ay martial artist, kasama na ang isang napakalaking lalaki na minsan nang naging world champion. Madali nilang natalo ang mga bodyguard at pumasok sa loob para makita si Junmo. Naghinala ang malaking fighter nang malaman niyang inimbitahan lang siya ni Junmo para harapin ang isang hindi kilalang tao na gaya ni Gijun. Pero ipinaliwanag ni Junmo na baka ngayon ay ganoon ang tingin nila. Pero 11 taon na ang nakalipas, itinuturing na alamat si Gijun. Pagkatapos noon, nag-alok si Junmo ng 1 bilyon kung mapapatay ng 2 fighter na ito si Gijun. Sobrang na-excite ang dalawa at gusto nilang ipakita kay Junmo na kaya nilang wasakin si Gijun. Kasabay nito, bumalik si Chun Seok sa taguan pero nadatnan niya na lang nabugbog ang mga bodyguard. Nawawala na si Junmo. Sobrang nag-alala si Chun Seok at agad niyang inutusan ang mga bodyguard na hanapin si Junmo kahit kailangan pa nilang baliktarin ang buong lungsod ng Seoul. Pagkaalis ng mga bodyguard, nakatanggap si Chun Seok ng tawag mula kay Junmo. Gusto niyang pabalikin si Junmo pero ayaw nang bumalik ni Junmo dahil gusto niyang siya mismo ang pumatay kay Gijun. Samantala, nasa ospital si Gijun. Nagpatulong siya sa isang nakatatanda para malagyan ng benda ang sugat niya. Noong nakaraan, gaano man kalala ang sugat ni Gijun, kaya pa rin niya itong tiisin. Pero sa pagkakataong ito, napansin ng nakatatanda na tumatanda na si Gijun. Naiintindihan niya na may balak si Gijun na maghiganti, pero pinayuhan pa rin niya ito na pahalagahan ang sarili niya dahil maikli lang ang buhay. Pagkaalis sa klinik, pumunta si Gijun sa hallway at umupo habang malalim ang iniisip. Biglang nakatanggap si Gijun ng tawag mula sa matalik niyang kaibigan. Sinabi ng taong ito na pupunta siya kay Chairman Jo Won para humingi ng tulong sa pagresolba ng kaso. Pero nahulaan na ni Gijun ang magiging resulta at umasa siyang hindi na mag-aaksaya ng effort ang kaibigan niya. Sa sandaling iyon, may boses na biglang sumingit sa usapan. Pumunta si Junmo sa bahay ng matalik na kaibigan ni Gijun. Agad na ibinaba ng kaibigan ni Gijun ang tawag. Pagkatapos noon, pinayuhan ng kaibigan ni Gijun si Junmo na umuwi na lang kung ayaw niyang mamatay. Pero sobrang kumpiyansa ang ipinakita ni Junmo at sumagot pa ng pabalang. Sinabi niyang hindi siya natatakot. Na-realize ng kaibigan ni Gijun na mas tanga pa si Junmo kaysa sa ama niya. Dahil pakiramdam niya ay sobra na siyang nainsulto, agad nagalit si Junmo at ginamit ang baseball bat para hambalusin hanggang mamatay ang kaibigan ni Gijun. Sa sandaling ito, dumating si Chun Seok at nasaksihan ang pagkamatay ng senior niya. Sa wakas ay hindi na niya napigilan ang sarili niya. Napatay na ni Junmo ang 2 magkapatid na pinakaiginagalang niya. Agad niyang sinakal si Junmo at ibinuhos ang galit niya. Agad namang itinapon si Chun Seok sa tabi ng fighter na may tali sa buhok. Lumapit si Junmo na may hawak na bat at sinabing matagal na siyang minamaliit ni Chun Seok. Sinabi ni Junmo na dahil kay Gijun ang pagkamatay na ito. Nakita ng malaking lalaki na nawawala na sa kontrol si Junmo kaya pinigilan niya ito. Pero sinabi ni Junmo na kapag may ginawa siya, kailangan niyang tapusin iyon hanggang dulo.
Pagkatapos noon, ginamit ni Junmo ang telepono ng kaibigan ni Gijun para tawagan si Gijun. Hinamon ni Junmo si Gijun na puntahan siya para makaganti. Kahit alam niyang patay na ang kaibigan niya, pinilit pa ring manatiling kalmado ni Gijun. Pero naintindihan ng lahat na umabot na si Junmo sa sukdulan. Agad na kumuha si Gijun ng tao para paghandaan ang burol ng kaibigan niya. Pagkatapos noon, umalis siya para hanapin si Junmo. Samantala, bumalik si Junmo sa pinagtataguan niya at kumuha ng grupo ng mga gangster mula sa iba-ibang lugar. Ibinagsak ni Junmo ang bag ng pera at nagtakda ng kondisyon na ang sino mang makahuli kay Gijun ay may gantimpala, pero hindi nila ito pwedeng patayin. Gusto ni Junmo na siya mismo ang gumawa niyon. Excited na tinanggap ng grupo ang utos nang hindi nila alam na papalapit na sila sa kamatayan. Sa panig na ito, lumitaw si Gijun sa harap ng pinagtataguan ni Junmo. May dala ring bakal na pamalo si Gijun. Ipinakita ng malaking lalaki ang pangmamaliit niya at naisip na sobra yatang dami ng ginastos ni Junmo para lang pabagsakin ng isang pilay. Pero tahimik pa rin siyang nanood. Pagpasok pa lang ni Gijun sa hallway, puno na ito ng mga mayayabang na tao. Lahat sila gusto ang gantimpala. Kalmadong binalaan ni Gijun ang mga natatakot na umalis na lang. Kaagad pagkatapos noon, may isang lalaki ang sumugod para subukan ang lakas niya, pero agad itong natalo sa isang hampas lang. Sunod-sunod na ring sumugod ang iba. Kahit marami sila, para lang silang mga lamok na kumakagat sa bakal. Nang yakapin ng mahigpit ng fighter na may tali sa buhok si Gijun, agad sumugod ang iba pa. Kaagad na gumanti si Gijun at dinurog ang ulo ng papalapit na fighter. Pagkatapos noon, gumamit si Gijun ng pamalo para hampasin ang fighter at pahirapan ito. Pagkadikit ni Gijun ng ulo ng fighter sa pader, nagsimula ng mataranta ang iba. Gusto nilang lumaban pabalik pero isa-isa pa rin silang pinabagsak ni Gijun. Habang nanonood sa camera, nakaramdam din ng takot si Junmo. Nanginginig si Junmo at sinabihan ang security team na huwag nang buhayin si Gijun at palitan na iyon ng utos na patayin siya. Pero isa-isa ring napatumba ang mga security guard. Lumipat si Gijun sa paggamit ng kutsilyo at mabilis at eksakto niyang sinaksak ang leeg ng bawat isa. Isa-isang bumagsak ang mga katawan. Nalampasan ni Gijun ang pangalawang level. Ang natira na lang ay ang champion fighter. Doon niya na-realize ang bigat ng sitwasyon. Kaya hiniling niya kay Junmo na doblehin ang bayad sa kanya. Napilitan si Junmo na pumayag para hayaan siyang harapin si Gijun. Sa oras na ito, pilay na naglakad si Gijun papasok sa hall. Samantala, si Junmo ay nakatayo sa hagdan. Wala na ang kumpiyansa na meron siya kanina. Sa sandaling ito, wala pa ring emosyon ang mukha ni Gijun. Lumapit siya at inulit ang unang babala na ang sino mang natatakot ay umatras na lang. Pero umatake pa rin ang champion. Marahan niyang ibinagsak si Gijun pababa sa hagdan. Nagsimula ang sagupaan. Napakalaki ng lamang ng malaking lalaki at tuloy-tuloy ang pagdiin niya, kaya depensa lang ang nagawa ni Gijun. Sa huli, ibinagsak niya si Gijun sa ibabaw ng glass table dahilan para mabasag ito. Sa sandaling ito, nakahinga ng maluwag si Junmo. Malakas siyang nang asar at sinabing siya ang pumatay sa nakababatang kapatid ni Gijun at tinanong kung ano ang magagawa ni Gijun sa kanya. Ang linyang iyon ang tuluyang nagpasabog kay Gijun. Agad na pumulot si Gijun ng basag na salamin at direkta iyong isinaksak sa mata ng kalaban. Inisip nitong marumi ang laban ni Gijun, pero laban ito, nabuhay o kamatayan ang kapalit. Walang lugar para sa patas na labanan. Agad na bumaligtad ang sitwasyon. Nabulag ang mga mata niya, kaya paulit-ulit siyang sumablay sa pag-atake at sunod-sunod ding tinamaan ng mga ganting atake. Sa huli, nagpakawala si Gijun ng finishing blow na tuluyang nagpabagsak sa kanya. Pagkatapos noon, pinulot ni Gijun ang bakal na pamalo at dahan-dahang lumakad papunta kay Junmo. Sa harap ng panganib, nagpanik si Junmo at bumunot ng baril, pero sumablay siya. Dinurog ni Gijun ang baril at binasag ang braso at binti ni Junmo. Nakiusap si Junmo na iligtas ang buhay niya at sinabing kahit patayin siya, hindi na mabubuhay si Giseok. Pero habang mas pinakikinggan iyon ni Gijun, mas lalo lang siyang nagagalit. Pagkatapos magsalita ni Junmo, agad siyang pinalipad ni Gijun pababa ng sahig. Dito nagtapos ang paghihiganti ni Gijun. Sa ibang lugar, iniutos ni Chairman Bongsan ang pagdakip sa pulis na nag-imbestiga sa kaso ni Giseok. Naghinala si Chairman Bongsan dahil sa ranggo ni Giseok, imposibleng nasa night patrol ito. Bukod pa roon, wala ring nag-report ng kaso sa oras na natagpuan ng bangkay. Iniisip ni Chairman Bongsan na alam na ng pulis ang lahat. Nagpadala siya ng tao para imbestigahan ang pulis. Pagkatapos ng bugbog, ibinunyag ng pulis ang lahat at ipinakita sa kanya ang recording ng usapan nila ng totoong mastermind. Pagkarinig sa boses sa recording, agad na nakilala ni Chairman Bongsan kung sino iyon. Tinawagan ni Chairman Bongsan si Junmo pero walang sumagot. Sa oras na ito, nagsimula na siyang kabahan. Maya-maya, tumunog ang telepono ni Chairman Bongsan pero hindi si Junmo ang tumawag kundi si Gijun. Ipinaalam ni Gijun sa kanya na hinarap na niya si Junmo ayon sa mga patakaran. Gusto sanang sabihin ni Chairman Bongsan ang totoo pero huli na ang lahat. Tuluyan siyang nalugmok sa desperasyon. Pagkatapos noon, umalis si Gijun sa taguan. Habang nasa daan, naalala niya si Giseok sa isip niya. Ngumiti si Giseok at sinabing magkikita silang muli sa ibang lugar. Sa unang pagkakataon, ipinakita ni Gijun ang bigat ng pagdadalamhati niya matapos mabuhay na parang makina sa napakaraming taon. Sa mismong sandaling iyon, may kotseng biglang humarang sa daan
At dahil hindi siya nakaiwas agad, nabangga si Gijun at tumilapon papunta sa ilog. Bumaba ang asasin at tinawagan ng boss para i-report na natapos na niya si Gijun. Ang asasin na kakapatay lang kay Gijun ang siya ring pumatay kay Giseok. Noong gabi ng pagpatay, matapos palampasin ang mga bata, nadiskubre ni Giseok ang isang lalaking nagtatago sa elevator. Naiwasan ni Giseok ang unang saksak pero sobrang propesyonal ng asasin at tuloy-tuloy nitong tinira ang mahahalagang bahagi ng katawan. May isang saksak na tumago sa kamay niya. Ginamit ni Giseok ang necktie niya para pigilan ang pagdurugo at ipinagpatuloy pa rin ang laban. Dahil nasugatan na siya kanina, sa huli ay nasaksak siya sa leeg. Bago tuluyang bumagsak, nagawa ni Giseok na matanggal ang maskara ng kalaban niya pero wala na siyang oras para makapagsalita. Pagdating ng mga pulis, bangkay na lang ni Giseok ang nadatnan nila. Agad niyang tinawagan ang mga kasamahan niya para linisin ang eksena. Kinaumagahan, na-recover ng rescue team ang kotse ni Gijun mula sa ilog pero hindi nila nakita ang katawan. Ang totoo, inanod si Gijun papunta sa malapit na pampang at si Haebeom ang taong nakakita sa kanya. Agad na nakipag-ugnayan si Haebeom sa doktor para ihanda ang emergency treatment para kay Gijun. Kasabay nito, nakatanggap din si Chairman Jo-won ng balita na nahulog si Gijun sa ilog agad matapos asikasuhin ang kaso ni Junmo. Naghinala si Chairman Jo-won na parang sobrang nagkataon ang lahat. Pero bago pa siya makapagtanong ng anuman, nakatanggap siya ng tawag mula kay Chairman Bongsan. Humiling ito ng agarang meeting. Sa construction site, nakiramay si Chairman Jo-won sa pagkamatay ni Junmo. Tinanong ni Chairman Jo-won kung si Chairman Bongsan ba ang pumatay kay Gijun bilang ganti. Iginiit ni Chairman Bongsan na kung siya ang gumawa noon, hindi ganoon kadaling mamamatay si Gijun. Gusto ni Chairman Bongsan na kumpirmahin ang isang bagay. Sa investigasyon, nadiskubre niya na ang pulis ay nakatanggap ng pera mula sa isang account na pag-aari ng Jo-won Group at ginamit iyon para ayusin ang kaso ng pag-frame kay Giseok. Mukhang nagulat si Chairman Jo-won pero naglabas si Chairman Bongsan ng isang kahina-hinalang ideya na baka si Chairman Jo-won mismo ang nasa likod ng buong pangyayari. Ayon sa hinala ni Chairman Bongsan, ayaw ni Chairman Jo-won na si Giseok ang magmana ng negosyo. Kaya kumuha siya ng tao para patayin si Giseok at pagkatapos ay isisi iyon kay Junmo. Pagkatapos noon, gagamitin si Gijun bilang kasangkapan para maghiganti at patayin si Junmo kapalit ni Chairman Jo-won. Kapag tapos na ang lahat, papatayin din si Gijun para matakpan ang mga bakas. Babagsak sa kamay ni Chairman Jo-won ang Bongsan Group at ang mapipiling tagapagmana ay walang iba kundi si Geum-son, ang tunay na anak ni Jo-won. Tumawa lang si Chairman Jo-won pagkatapos marinig iyon at inisip na kung ano-ano lang ang iniisip ni Chairman Bongsan. Pero wala nang pakialam si Chairman Bongsan sa dahilan. Para sa kanya, tama man o mali ang hinalang iyon, sa puntong ito, isa sa kanilang dalawa ang kailangang mawala. Malinaw na deklarasyon iyon ng digmaan. Mabilis na bumalik si Chairman Jo-won para tipunin ang mga senior leader. Kahit may ilang opinyon na hindi na dapat idaan sa dahas ang mga alitan sa panahong ito, hindi rin sila pwedeng tumungangalang. Nagdesisyon si Chairman Jo-won na maghanap ng paraan para mapanatili ang kapangyarihan niya, kahit kailangan pa niyang harapin sila. Pagkatapos noon, pinuntahan niya si Yongdo. Sinabi niyang pakiramdam niya ay nagamit siya. Dati, sinabi ni Yongdo na kapag sinunod siya ni Chairman Jo-won, mapupunta sa kamay niya ang buong sitwasyon. Pero ngayon, malinaw na wala siyang choice kundi direktang magdeklara ng digmaan laban sa Bongsan Group. Binanggit din ni Chairman Jo-won ang perang suhol na dumaloy mula sa account ng Jo-won Group. Bukod kay Chairman Jo-won, si Yongdo lang ang may access doon. Pero pinaalala ni Yongdo kay Chairman Jo-won na huwag kalimutan na may isa pang tao, si Geum-son. Agad namang itinanggi ni Chairman Jo-won na sangkot ang anak niya. Pero ngumiti lang si Yongdo at sinabing madalas na pinaniniwalaan lang ng matatanda ang gusto nilang paniwalaan. Umaasa si Yongdo na hindi magiging dahilan ng paniniwalang iyon para tuluyang bumagsak si Chairman Jo-won. Sa panig ng Bongsan Group, kakatawag pa lang sa mga senior leader nang biglang sumugod ang mga prosecutor. May dala silang search warrant at inaresto ang buong pamunuan. Si Chairman Bongsan lang ang nakatakas sa pagkubkob sa tamang oras, pero bahagi pala iyon ng plano ni Geum-son. Naniniwala ang chief prosecutor na sadyang pinakawalan ni Geum-son si Chairman Bongsan. Pero iginiit ni Geum-son na kapag pinili na niya ang panig ng prosecution, kahit ang sarili niyang ama ay hindi niya palalampasin. Sinabi ni Geum-son na unang hakbang pa lang ito ng mas malaking plano. Ang layunin ay hulihin ang pinuno ng lahat. Pagkatapos noon, inilahad ni Geum-son sa chief prosecutor ang susunod na plano at kasama rito ang panukalang halughugin ang buong Jo-won Group. Sa iba pang pangyayari, gumaling na si Gijun. Agad siyang nagpalit ng damit at tahimik na tumakas mula sa ospital. Sunod, pinuntahan niya si Haebeom para kunin muli ang ilang gamit niya. Ibinigay ni Haebeom kay Gijun ang susi ng kotse ni Giseok at sinabing pinalitan niya ang plaka para hindi ito matunton. Nagpasalamat si Gijun at umalis. Pagkatapos noon, pumunta siya sa kumpanya ng cemetery para makipagkita kay Seong-won. Sa oras na iyon, nagsasaya sina Seong-won at ang mga kasamahan niya dahil iniisip nilang patay na sina Junmo at Gijun. Nang biglang lumitaw si Gijun nang walang ingay, naglakad siya papasok at umupo sa tabi ni Seong-won, saka tinanong si Seong-won kung sino ang pumatay sa kanya. Nabigla si Seong-won at sinabing kung hindi nga alam ni Gijun kung sino ang nagtangkang pumatay sa kanya,
Sino pa ang makakaalam? Pero hindi pumunta si Gijun para humingi ng tulong kundi para utusan si Seong-won na imbestigahan kung sino ang nasa likod ng assassination kung gusto pa nitong mabuhay. Hindi nangahas si Seong-won na tumanggi sa utos ni Gijun. Bago umalis, may isa pang bagay na kailangang gawin ni Gijun at iyon ay ang magsindi ng insenso para sa dalawa niyang namatay na kaibigan. Sa oras na ito, nakaramdam ng awa si Seong-won para sa kanila. Naisip niya na kung nabuhay sana sila ng duwag tulad niya, baka hindi nila naranasan ang problemang ito. Nang gabing iyon, umuwi si Geum-son at nadatnan ang ama niya sa silid niya kasama ang audio file. Agad siyang kinumpronta ni Chairman Jo-won. Ngumiti lang si Geum-son at tumalikod. Inutusan ni Chairman Jo-won ang anak niya na sumagot ng malinaw. Pero sinabi ni Geum-son na ginagawa lang niya ang tungkulin niya at walang magbabago sa ginawa niya habang nandito pa ang ama niya. Naunawaan ni Chairman Jo-won na may ambisyon si Geum-son pero kasabay noon, alam din niyang wala itong lakas ng loob para pagtaksilan ang sarili nitong ama. Kaya nasiyahan si Chairman Jo-won at umalis ng silid. Pagkatapos noon, chinek ni Geum-son ang headphones niya at nalaman niyang naging music tape na lang ang wiretap. Sa sandaling ito, opisyal nang nagdeklara ng digmaan ang Jo-won Group at nag-organisa ng pag-atake sa Bongsan Group. Bago ito, palaging mapayapa ang naging pakikitungo ni Chairman Jo-won sa magkabilang panig. Pero ang mismong paraan niyang iyon ang naging dahilan para mawala sa kanya ang pinakamalakas niyang alas, si Gi-jun. Sa oras na ito, na-realize ni Chairman Jo-won ang pagkakamali niya. Ang hindi niya pagkilos sa tamang oras ang nagdala sa kanila sa kasalukuyang sitwasyon. Kaya nagdesisyon siyang lumaban sa huling pagkakataon dahil kung hindi, wala na siyang ibang magiging tsansa. Napilitan ng umabot sa wakas ang komprontasyon ni na Chairman Jo-won at Chairman Bongsan. Isa lang sa kanila ang pwedeng mabuhay. Samantala, pinayuhan ng mga tauhan niya si Chairman Bongsan na umatras muna para sila na lang ang maiwan at humarang sa kalaban. Ayaw tumakas ni Chairman Bongsan. Gusto niyang lumaban gamit ang pamalo hanggang sa huling sandali. Sa oras na ito, naroon din si Chairman Jo-won sa lugar. Pero mabilis na nabugbog si Chairman Bongsan hanggang sa nahilo siya. Gusto sanang sugurin siya ni Manager Choi para tapusin pero pinapaalis ni Chairman Jo-won ang lahat para siya mismo ang humarap kay Chairman Bongsan. Humingi ng tawad si Chairman Jo-won at ipinaliwanag na sa pagitan ng mga kapatid niya at ng pamilya niya, kailangan niyang piliing protektahan ang anak niya. Binigyang diin ni Chairman Jo-won na ganoon ding desisyon ang ginawa noon ni Chairman Bongsan. Pagkatapos noon, si Chairman Jo-won mismo ang naghatid kay Chairman Bongsan sa huling paglalakbay nito gamit ang sarili niyang tubo. Pagkatapos harapin si Chairman Bongsan, sumakay si Chairman Jo-won sa kotse niya at umalis sa lugar. Pero bahagi lang pala ng plano ni Yong-do ang lahat. Siya ang nag-ayos ng lahat mula pa sa simula. Ginamit lang si Chairman Jo-won bilang isang pyesa. Si Chairman Jo-won talaga ang huling target ni Yong-do. Hindi nagtagal, dumating ang team ng cemetery na inupahan ng Jo-won Group para linisin ang eksena. Pumunta rin doon si Gi-jun kasama si Seong-won. Na-realize ni Seong-won na may mali. Ayon sa kanya, ang Chairman Jo-won na kilala niya ay hindi kikilos ng ganito. Mas naiintindihan iyon ni Gi-jun dahil may bagay na pinoprotektahan si Chairman Jo-won at mas mahalaga iyon kaysa sa pagkakaibigan niya kay Chairman Bongsan. Pagkatapos noon, nag-set si Gi-jun ng meeting kay Chairman Jo-won. Masaya si Chairman Jo-won nang makita niyang buhay pa si Gi-jun. Pero malamig siyang tinanong ni Gi-jun kung siya ba ang kumuha ng tao para patayin siya. Agad na natulala si Chairman Jo-won at ipinaliwanag na isa lang din siyang pyesa. Pagkatapos noon, binanggit ni Chairman Jo-won ang isang taong hindi kilala ni Gi-jun, ang taong tinatawag ng lahat na Yong-do, ang misteryosong strategist sa likod ni Chairman Oh. Bukod sa mga pinakamalapit kay Chairman Oh, walang ibang may alam sa pag-iral ni Yong-do. Dati siyang pulis at tinulungan niya si Chairman Jo-won na makakuha ng napakaraming inside information. May impormasyon din si Yong-do mula sa pulis at sa gang. Sa madaling salita, siya ang kumukontrol sa buong chessboard. Lumaki ng husto ang ambisyon ni Yong-do hanggang sa kahit si Chairman Oh ay hindi na siya makontrol. 20 taon na ang nakalipas, si Yong-do ang humihila ng mga tali at siyang nag-udyok kay Gi-seok para patayin si Crown Prince Oh. May hawak ding recording si Chairman Jo-won ng pag-uusap ni na Yong-do at Gi-seok bilang ebidensya. Pagkamatay ni Chairman Oh, nanatili si Yong-do sa gitna at kinontrol sina Chairman Jo-won at Chairman Bongsan para makuha ang pinakamalaking pakinabang. Naging tinik si Gi-jun sa tagiliran ni Yong-do dahil nirerespeto siya ng mga tao sa gang. Kaya 11 taon na ang nakalipas, nagplano si Yong-do na saktan si Gi-jun. Naging malinaw na ang lahat. Nagdesisyon si Gi-jun na makipagkita kay Yong-do para singilin siya sa lahat. Nakaramdam ng guilt si Chairman Jo-won kay Gi-jun, kaya pumayag siyang tulungan si Gi-jun. Palihim na pinanood ni Manager Choi ang buong plano. Nang gabing iyon, tumawag si Chairman Jo-won para makipagkita kay Yong-do. Nakaramdam ng kakaiba si Yong-do dahil sobrang gabi na itinakda ang meeting pero pumunta pa rin siya sa lugar. May inihandang sorpresa si Chairman Jo-won para sa kanya. Ang taong lumitaw sa meeting place ay si Gi-jun. Nagulat si Yong-do dahil akala niya ay patay na si Gi-jun. Walang sinabi si Gi-jun at agad niyang sinakal si Yong-do. Biglang may isa pang taong lumitaw at itinulak pa atras si Gi-jun. Iyon ang matagal ng kaaway ni Gi-jun na dating bodyguard ni Chairman Oh.
Si Gijun ang pumutol sa kanang kamay niya ilang taon na ang nakalipas. Nagtaka si Gijun kung kailan pa nito na ibalik ang kamay niya. Samantala, sinamantala ni Yongdo ang pagkakataon para tumakas at iniwan si Gijun at ang matagal niyang kaaway para magharap. Halos mawala ng buhay si Yongdo pero nakangiti pa rin siya ng may panghahamak. Ilang galaw pa lang ang napapalitan ni Gijun at ng kaaway niya nang tumunog ang alarm. Dahilan para dumating ang mga pulis na nagpapatrol. Napilitan ng kaaway na umatras at nagtakda ng panibagong araw para muling makalaban si Gijun. Ibinunyag niya na isa siyang bilanggo na dapat nang pinatay, pero tinulungan siyang makatakas ni Yongdo mula sa kulungan. Pagkatapos noon, tinawagan ni Gijun si Seongwon at inutusang hanapin si Yongdo. Nangako si Gijun na ito na ang huling beses. Mula ngayon, hindi na niya ito idadamay ulit. Parehong nirerespeto at kinatatakutan ni Seongwon si Gijun, pero hindi pa rin siya nangahas na pumayag dahil may pagkakakilanlan sa pulis si Yongdo. Pero sinabi rin ni Seongwon na kung gusto talaga ni Gijun si Yongdo, pwede siyang pumunta sa police station. Gaya nga ng inaasahan, tumakas si Yongdo papunta sa police station. Tinawagan ni Yongdo si Chairman Jo-won at sinisi siya. Humiling si Yongdo na makipagkita kay Chairman Jo-won para mag-usap. Agad na nabahala si Chairman Jo-won at mabilis na nagpatawag ng board meeting. Pero hindi inasahan ni Chairman Jo-won na hihiling si Geumson na dumalo sa meeting kapalit niya. Hindi maintindihan ni Chairman Jo-won kung ano ang binabalak ng anak niya. Diretsahan ang sinabi ni Geumson na mula pa noong una niyang makilala si Yongdo, na pagdesisyunan na niyang palitan ang pwesto ng ama niya. Nagalit si Chairman Jo-won at inisip na ginagamit lang si Geumson ni Yongdo. Sinabi ni Chairman Jo-won na bangungot araw-araw ang upuang iyon at ayaw niyang maranasan ng anak niya ang parehong buhay. Pero sumagot si Geumson na hindi naman siya kailanman tinanong kung gusto ba niya iyon. Matagal nang gustong patunayan ni Geumson na kaya rin niyang gawin ang nagawa ng ama niya. Pero hindi siya kailanman binigyan ng pagkakataon ng ama niya, kaya kinailangan niyang gumawa ng sarili niyang pagkakataon. Sa oras na ito, pinaalalahanan ni Manager Choi si Geumson na oras na para umalis. Doon lang na-realize ni Chairman Jo-won na pinagtaksilan na rin pala siya ni Manager Choi. Sa oras na ito, naging isang matandang lalaking nag-iisa si Chairman Jo-won. Matagal siyang umupo at nag-isip bago tuluyang magdesisyong ilabas ang lihim niyang alas. Sa kabilang panig, nakarating na si Geumson sa board meeting. Ang pagdating niya ang nagpalito sa mga shareholder. Ipinahayag ni Geumson na mula ngayon ay siya na ang papalit sa posisyon ng ama niya at umaasa siyang susuportahan siya ng lahat. Agad namang tumayo ang isang tao para tutulan siya. Iniisip nila na ang Jo-won Group ngayon ay bunga ng lahat ng ginawa ni Chairman Jo-won. Ang isang taong lumaking spoiled tulad ni Geumson ay hindi pwedeng maging leader. Idineklara ni Geumson na pwedeng umalis ang sino mang tumututol. Isang matapang na tao ang unang lumabas at marami pang iba ang agad ding tumayo kasabay niya. Pero isang malakas na sigaw mula sa labas ng pinto ang nagpahinto sa lahat. Iginiit ni Geumson na hindi siya tulad ng ama niya at hindi siya magiging mahinang tao. Kahit pa senior ang lahat ng nasa loob, kapag hindi sila sumunod sa kanya, kamatayan lang ang naghihintay sa kanila. Nilinaw din niya na wala siyang pakialam kung madumihan ang mga kamay niya dahil sa trabahong ito. Walang sino man ang kayang panatilihing malinis ang mga kamay nila. Kaagad pagkatapos noon, muling naupo ang buong board of directors. Wala nang nangahas pang mag-react. Mukhang labis na nasiyahan si Geumson. Kasabay nito, nakatanggap si Gijun ng impormasyon na umalis na sa police station ang kotse ni Yongdo. Tinanong ni Seongwon si Gijun kung hanggang saan niya planong umabot. Pinagtibay ni Gijun na tatapusin na niya ang lahat ngayon din. Pagkatapos noon, pumunta siya sa itinakdang lugar. Pero hindi si Yongdo ang driver, kundi ang matagal ng kaaway ni Gijun. Agad na nagsugod ang dalawang panig para tapusin ang galit nila sa isa't isa. Hindi rin nandaya ang kaaway. Pinahiram pa niya si Gijun ng kutsilyo para maging patas ang laban. Pero kahit ganoon, isang antas pa rin ang lamang ni Gijun pagdating sa paggamit ng kutsilyo. Nilagyan ni Gijun ng mga sugat ang buong katawan ng kalaban niya. At pagkatapos ay ipinako ang kamay nito sa bintana ng kotse. Doon nalaman na prosthetic hand pala ang suot ng kaaway ni Gijun. 11 taon na ang nakalipas, ang pagkawala ng braso niya ay isang matinding kahihiyan para sa kanya. Ayon sa kanya, dapat noon pa lang ay pinatay na siya ni Gijun. Mas hinigpitan pa ng kaaway ang hawak kay Gijun. Sinubukan ni Gijun na abutin ang kutsilyong nasa lupa at isinaksak iyon sa tiyan nito. Pero gusto na naman siyang palampasin ni Gijun. Sa pagkakataong ito, hindi na tinanggap ng kaaway ang panibagong kahihiyan. Hinawakan niya ang kamay ni Gijun at mas ibinaon pa ang kutsilyo sa sarili niyang tiyan. Ipinaalala niya kay Gijun na kung gusto nitong tapusin ang lahat, kamatayan lang ang tanging paraan. Kapag hindi siya namatay, si Gijun ang mamamatay. Sa huli, pinayuhan niya si Gijun na hanapin agad si Yongdo bago maging huli ang lahat. Sa oras na ito, nakarating na si Yongdo sa bahay ni Jo-won. Ayon sa plano, mamaya pa sana niya hahayaang mamatay si Jo-won. Pero dahil sa paglitaw ni Gijun, napilitan si Yongdo na pabilisin ang lahat. Nangako si Yongdo na siya na ang bahala kay Geumson para kay Jo-won. Pero ang pinakamalaking pagkakamali ni Yongdo ay ang pagdadamay kay Geumson sa insidenteng ito. Agad na bumunot si Jo-won ng baril. Itinapat iyon kay Yongdo at inutusang tumigil ito. Napilitan si Yongdo na ibaba ang kutsilyo. Sa mismong sandaling iyon, umubo si Jo-won. Pagkakataon iyon,
na sinamantala ni Yongdo para sumugod at agawin ang baril. Habang nag-aagawan ang dalawang panig, biglang pumutok ang baril. Sumagi lang ang bala kay Yongdo. Kaagad pagkatapos noon, naitapon ni Yongdo ang baril mula sa kamay ni Jo-won. Agad namang dumampot si Jo-won ng kutsilyong malapit sa kanya at itinapat iyon kay Yongdo. Pero mabilis na nabawi ni Yongdo ang baril at binaril si Jo-won, dahilan para mamatay ito. Nang dumating si Gi-jun, nakaupo na lang si Jo-won sa silya nang hindi gumagalaw. Sa sandaling iyon, sumugod ang mga pulis at inaresto si Gi-jun sa paratang na siya ang pumatay kay Jo-won. Isang pulis ang naglagay ng baril sa kamay ni Gi-jun. Mukhang sa pagkakataong ito, mahihirapan si Gi-jun na takasan ang mga paratang. Nagpalit ng uniforme ng pulis si Yongdo, pumasok at tinukso si Gi-jun na nagkita na naman sila. Pagkatapos noon, ibinalik si Gi-jun sa police station. Sa interrogation room, nagpasalamat si Yongdo kay Gi-jun dahil kung wala si Gi-jun, hindi raw magtatagumpay ang plano niya. Ang iniisip lang ni Gi-jun ay kung si Yongdo ba ang pumatay kay Gi-seok. Ibinunyag ni Yongdo na may isa pang taong nasa likod niya at ang taong iyon ang totoong salarin. Pero hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon si Gi-jun na makilala ang taong iyon dahil naayos na ni Yongdo ang kamatayan niya. Kaagad pagkatapos noon, may ipinadalang police team para ihatid si Gi-jun. Lahat sila ay mga tauhan ni Yongdo. Lumiko ang sasakyan sa ibang daan at pumasok sa tunnel. Hinarangan ng grupo ng mga worker ang daan para masigurong walang ibang tao ang makalapit. Napakakalmado pa rin ni Gi-jun. Isa lang ang tanong niya sa mga pulis. Iyon na ba ang lahat ng meron sila? Pagkatapos noon, mabilis siyang kumilos at agad na nagkagulo ang buong grupo. Bumunot sila ng mga baril at basta-bastang nagpaputok at pati mga kasama nila ay aksidente nilang natamaan. Ang isa sa kanila ay nasipa palabas ng sasakyan. Nawalan ng kontrol ang kotse at tumaob. Sa huli, si Gi-jun at isang pulis na lang ang natira pero may baril ang lalaking iyon at nakaposas si Gi-jun. Biglang nabangga ng truck ang pulis at tumilapon ito. Ang taong sumagip kay Gi-jun ay si Seong-won. Kahit hindi halata sa mukha niya, ipinakita pa rin niyang isa siyang tapat na tao. Lumalabas na may inupahan si Yongdo para linisin ang eksena at patayin si Gi-jun. Buti na lang at hindi huli ang dating ni Seong-won. Nagtaka si Gi-jun kung bakit siya iniligtas ni Seong-won. Hindi sumagot si Seong-won na parang natatakot siyang sabihin na nirerespeto lang talaga niya si Gi-jun. Pagkatapos noon, ibinigay ni Seong-won kay Gi-jun ang lahat ng impormasyon na naimbestigahan niya tungkol kay Yongdo. Sinabi ni Seong-won na pagkatapos ng insidenteng ito, aalis na siya ng bansa. Kasabay nito, umaasa siyang mabilis na matatapos ni Gi-jun ang lahat. Tinulungan pa ni Seong-won si Gi-jun sa huling bagay at iyon ay ang ipaalam kay Yongdo na patay na si Gi-jun para bumaba ang bantay nito. Samantala, dahil sa listening device, natuklasan ni Geum-son na hindi si Gi-jun ang pumatay sa ama niya, kundi si Yongdo. Kasabay nito, naintindihan din ni Geum-son ang totoong mukha ni Yongdo. Gusto lang gamitin ni Yongdo si Geum-son para magsilbi sa sarili nitong plano. Gusto ni Song Cheol na kumilos para alisin si Yongdo. Pero hindi pa ito ang tamang oras dahil hawak pa rin ni Yongdo ang mga lihim na dokumento ng Jo-won Group. Pero hindi simpleng tao si Geum-son. Palihim na siyang naghanda ng planong pangkontra. Sa oras na ito, pumasok na ng buo ang papel niya bilang prosecutor. Humingi si Geum-son ng search warrant para sa opisina ni Yongdo. Nang matanggap niya ang balita, sobrang nagpanik si Yongdo. Agad niyang tinawagan si Geum-son para tanungin kung bakit siya pinagsasaksak nito sa likod. Sumagot si Geum-son na ginagamit lang naman nila ang isa't isa. Sinubukan pang magpaliwanag ni Yongdo. Pero iginiit ni Geum-son na iyon talaga ang tunay na ugali ni Yongdo. Palagi itong gumagawa ng hindi pagkakaintindihan para mag-away ang ibang tao. Pagkatapos, uupo lang ito at makikinabang sa lahat. Nang magmungkahi si Yongdo na magkita sila para mag-usap, malamig na tumanggi si Geum-son at sinabing wala nang susunod na pagkakataon. Galit na binalak ni Yongdo na tumawag ng asasin para patayin si Geum-son pero walang sumagot. Hindi inasahan ni Yongdo na nasuhulan na pala ni Geum-son nang mas maaga ang asasin. Masusing inimbestigahan ni Geum-son ang background ng taong ito na galing sa Japan at Korea. Sa kasalukuyan, wanted ng Interpol ang asasin. Kaya napilitan itong kumapit kay Yongdo para makaiwas sa parusa. Pero puro pangako lang ang ibinigay ni Yongdo at wala itong tinupad. Samantala, pwedeng gamitin ni Geum-son ang katayuan niya bilang prosecutor bilang garantiya. Naghinala ang asasin at tinanong kung bakit siya tinutulungan ni Geum-son. Sumagot si Geum-son na kailangan niya ito para pumatay ng ilang tao. Sa kabilang panig, may huling alas pa ring itinatago si Yongdo. Palihim niyang nirecord ang buong pag-uusap nila ni Geum-son. Pero ang buong plano na mukhang si Yongdo ang nag-ayos ay si Geum-son pala talaga ang nakaisip. Ang ambisyon ni Geum-son ay hindi lang kontrolin ang Jo-won Group, kundi pamunuan din ang buong lungsod ng Seoul gaya noong panahon ni Chairman Oh. Pagkatapos noon, bumalik si Geum-son sa prosecutor's office para mag-check. Bukod sa mga lihim na dokumento ng Jo-won Group, may natuklasan pang nakakagulat si Geum-son. Sa mga dokumentong nakuha mula sa opisina ni Yongdo, may nakita siyang isang illegal na baril. Pagkatapos noon, pumunta si Geum-son sa simbahan para dumalo sa burol ng ama niya. Kasabay nito, nasa pantalan si Seong-won para maghanda sa pagtakas palabas ng bansa.
Pero sinabi niya sa sekretary niya na ginagawa lang niya iyon para linlangin ang lahat. Gusto niyang manatili para makita kung sino ang mabubuhay hanggang dulo. Samantala, humingi ng pahintulot ang sekretary na pumunta sa banyo. Naiinis si Seong-won dahil sa tingin niya ay hindi iyon ang tamang oras. Biglang may kumatok sa pinto. Nang buksan niya ang pinto para tingnan, nakita niyang isang babaeng may hawak na palakol ang umaatake. May kasama ring kasabwat ang taong ito. Agad na bumunot si Seong-won ng kutsilyong nakatago sa sinturon niya at pinatay ang kasabwat nila. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa estranghero. Medyo malubha rin ang naging sugat niya sa laban, pero sa huli, napatay pa rin niya ang umatake. Kaagad pagkatapos noon, naalala niya ang maleta ng pera at sinubukan niya itong dalhin para hanapin ang sekretary. Nang magkita silang muli, nagkunwaring nag-aalala ang sekretary at bigla siyang sinaksak ng nakamamatay. Siya ang traidor na naging dahilan para mamatay si Seong-won ng may sama ng loob. Kinuha ng sekretary ang maleta ng pera at ipinaalam kay Seong Cheol na tapos na si Seong-won. Ngayon, si Yongdo na lang ang natitirang target. Nagpadala si Seong Cheol ng assassin. Pero hindi lang si Gyumson ang gustong pumatay kay Yongdo. Kasabay nito, naroon din si Gijun sa lugar kung saan nagtatago si Yongdo. Pagkakita pa lang niya sa dalawang assassin, agad nang kumilos si Gijun at pinabagsak silang dalawa. Mabilis niyang na-realize na maraming assassin ang nagtatago sa paligid. Sino man ang makasalubong niya ay agad niyang hinaharap ng walang pag-aalinlangan. Pero ang assassin ni Gyumson ang tunay na kalaban ni Gijun. Pagkalipas ng ilang sandali ng laban, inamin ng assassin na siya ang pumatay kay Giseok. Ginamit nito ang parehong paraan para subukang patayin si Gijun. Isinaksak ng assassin ang kutsilyo sa kamay ni Gijun. Pero hindi gaya ni Giseok si Gijun. Ginamit ni Gijun ang talim ng kutsilyo bilang pang-ipit para mapigilan siya, tapos sunod-sunod niya itong sinuntok sa mukha. Napilitan ng assassin na bitiwan ang kutsilyo. Sinamantala iyon ni Gijun. Ginamit ni Gijun ang kutsilyo para hiwain ang lalamunan ng assassin sa parehong paraan na ginawa nito kay Giseok. Pagkatapos noon, sinipa pa niya ito ng isang beses bago umalis. Pagkatapos noon, pilay na naglakad si Gijun papunta sa pinagtataguan ni Yongdo. Sobrang takot si Yongdo pero nagkunwari pa rin itong kumpiyansa dahil may hawak itong baril. Nang buksan ni Gijun ang pinto at pumasok, agad na nagpaputok ng warning shot si Yongdo. Sinabi ni Yongdo na plano ni Gyumson ang lahat. Kinumpirma ni Yongdo na may recording bilang ebidensya. Hiniling ni Yongdo kay Gijun na makipagtulungan para pabagsakin si Gyumson at ipalit si Jo-won bilang chairman. Pero tumanggi si Gijun at sinabing isang paghingi lang ng tawad ang kailangan niya. Hindi pumayag si Yongdo. Muli pang nagpaputok si Yongdo kay Gijun at may pang-aasar pa niyang sinabing nananaginip ito. Bilang sagot, ibinato ni Gijun sa mukha ni Yongdo ang tumpok ng mga papel na nasa mesa. Habang wala sa ayos ang paningin ni Yongdo, agad sumugod si Gijun at itinulak siya pababa. Sa oras na ito, nabitawan ni Yongdo ang baril niya. Agad niyang sinunggaban ang kutsilyong nakatago sa ilalim ng upuan. Pero mabilis din iyong naagaw ni Gijun. Pagkatapos noon, pinutol ni Gijun ang 5 sa mga daliri ni Yongdo. Ipinagpatuloy pa ni Gijun ang pagputol sa mga litid ni Yongdo para maramdaman nito ang sakit na tiniis ni Gijun. Pagkatapos noon, tinanong ni Gijun si Yongdo kung gusto pa nitong mabuhay. Pero bago pa makasagot si Yongdo, tumagos na ang saksak ni Gijun sa lalamunan nito at doon na rin niya ito tinapos. Pagkatapos noon, dumalo si Gijun sa burol ni Jo-won. Pumayag si Gyumson na hayaan si Gijun na gawin ang huling pamamaalam. Pagtingin sa hitsura ni Gijun, naintindihan ni Gyumson na inalis na ni Gijun ang lahat ng assassin kasama na si Yongdo. Pero malamig lang ang mukha ni Gijun at sinabi niyang si Gyumson na ang pinakahuli. Pagkatapos noon, tinanong ni Gijun kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon. Inamin ni Gyumson na naiinggit siya kay Gijun dahil ang posisyong matagal na niyang gusto ay ibinigay ng ama niya sa isang taong tulad ni Gijun. Pagkatapos noon, tinapik ni Gijun ang balikat ni Gyumson at sinabing kapag nailibing na si Jo-won, sabay-sabay na rin silang malilibing at hindi na nila kailangang pag-agawan pa iyon. Noong buhay pa sila, lumalaban sila, pero kapag namatay na, nauuwi rin ang lahat sa wala. Pagkaalis sa burol, pinuntahan ni Gijun ang puntod ni Giseok sa huling pagkakataon dahil alam niyang malapit na silang muling magkita. Kasabay nito, ibinigay ni Gijun kay Haebeom ang lahat ng ebidensya para maibunyag nito ang totoong mukha ni Gyumson. Kaagad pagkatapos ng burol ni Jo-won, isinagawa agad ni Gyumson ang seremonya ng pagsasanib ng Jo-won Group at Bongsan Group. Inaprobahan ito ng mayor ng lungsod dahil nangako si Gyumson ng maraming pakinabang sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, lumabas ang isang balita na nag-uulat na si Gyumson ang mastermind ng pagpatay kasama ang isang recording. Lahat ng bisita sa seremonya ay agad umalis at bawat isa ay pilit binubura ang koneksyon nila kay Gyumson. Sinabi ng chief prosecutor kay Gyumson na sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang bumagsak. Pero iniisip pa rin ni Gyumson na may tsansa pa siyang baliktarin ang sitwasyon. Nang marinig iyon, pinagalitan siya ng chief prosecutor at sinabing tanga at matigas ang ulo niya. Sa sobrang galit, pinatay ni Gyumson sa bugbog ang chief prosecutor. Tuluyan nang nawalan ng kontrol si Gyumson. Sa puntong ito, kinailangan ng makialam ni Seong Cheol at pinayuhan si Gyumson na umalis na dahil malapit nang dumating ang mga pulis. Sa huli, napilitan si Gyumson na lisanin ang seremonya. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Gijun sa hall.
Ganoon pa rin ang malamig niyang kilos habang tinatanong ang mga bodyguard kung gusto ba nilang tumabi o papasukin siya. Pasugod na sana ang mga bodyguard nang makialam si Xiong Cheol at inutusang magbigay daan ang mga ito. Siya mismo ang nagkusang magbukas ng daan para makapasok si Gijun. Pagkatapos noon, tinanong ni Xiong Cheol si Gijun kung hindi na ba pwedeng dito na lang matapos ang lahat. Pero nanatiling matatag si Gijun at sinabing kung sisimulan niya ito, kailangan niyang tapusin hanggang dulo. Dahil wala nang ibang choice, kinailangan ni Xiong Cheol na harapin si Gijun dahil iyon ang tungkulin niya. Dati silang magkasamahan. Dahil sa loyalty, hinayaan muna ni Gijun si Xiong Cheol na siya ang unang sumaksak sa kanya. Pero hindi pa rin kayang tapatan ni Xiong Cheol si Gijun. Pagkatapos siyang matalo, sinabi ni Xiong Cheol na umaasa siyang tutuloy si Gijun hanggang dulo. Tumango si Gijun bilang pamamaalam sa kanya. Pagkatapos noon, pumasok si Gijun sa opisina ni Jo Woon. Sa oras na ito, si Geumson na ang opisyal na umupo sa pwestong iyon. Pero nagsimula niyang maramdaman na ang upuang iyon ay wala palang pinagkaiba sa ordinaryong silya. Ang gumugulo kay Geumson ay ang katotohanang marami ng dugo ang dumanak dahil dito. Sinabi ni Gijun kay Geumson na magkakaroon lang ng tunay na halaga ang posisyong iyon kapag nakuha niya ang paghanga at respeto ng ibang tao. Kung hindi, magiging pabigat lang iyon. Iginiit ni Gijun na oras na para tapusin ang lahat. May baril si Geumson at may kutsilyo naman si Gijun. Kahit si Geumson ang unang nagpaputok at siya rin ang unang kumilos, ayaw talaga niyang patayin si Gijun. Sa halip, nagdesisyon siyang kitilin ang sarili niyang buhay. Pero agad pinutol ni Gijun ang kamay ni Geumson dahil hindi niya hahayaang ganoon lang kadaling mamatay ito. Pinilit ni Gijun si Geumson na humingi ng tawad. Pagkarinig lang niya ng paghingi ng tawad na iyon, saka kumilos si Gijun. Sa huli, dahan-dahang umalis si Gijun. Pero wala nang sino man ang kayang pumigil sa mga hakbang niya. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Gijun sa pamumuhay nang nakatago sa kabundukan. Wala nang nakakita sa kanya muli at habang tumatagal, unti-unting nakalimutan ang alamat ni Gijun.